Invincible Divine Sword Kabanata 39. Naramdaman lamang ni Tian Wanqing ang isang mas kakilakilabot na kapangyarihan kaysa ngayon. Nagulat siya ng husto. 4 na beses na ang nakakabaliw na kapangyarihan ay sumabog. May blessing man ng martial arts, burst. Pagkatapos, binaril siya sa isang mataas na lugar na parang rocket. Paliit ng paliit ang figure ni Tian Wanqing. Matapos ang pagbaril ng sapat na mataas, nahulog si Tian Wanqing mula sa mataas na altitude. Boom ng malakas. Nakita ko na ang isang gusali sa lungsod ng Tianxi ay itinulak, at nahati ito sa kulay rosas. Ang panginginig ng lupa. Lumilitaw ang isang malalim na hukay. Nagulat ang lahat. 4 na beses ang kapangyarihan ng nakatutuwang mahika, kahit si Tian Wanqing, na nagpakita ng tunay na kahulugan ng wudaw, ay natalo pa rin. Boom ganap. Ang lahat ay tumingin kay Yang Xiaotian, na nakabalot ng siyam na kulay na mga espada sa singsing, at tumingin sa gininto ang araw tulad ni Jin Dan, na nakakagulat. Jin Dan man o 11 espada, ito lang ang nag-iisa sa mundo, ang nag-iisang Diyos ng Kangshen. Huminga ng malalim si Tian Hongji, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa isang turquoise na liwanag. Ito ang mga mata ng sinaunang asol na dagat. Gayunpaman, nang ipakita niya ang mga mata ng asol na dagat, nang gusto niyang makita ang lihim ng katawan ni Yang Xiaotian, biglang, ang dalawang takot ay nagulat sa kanyang mga mata na nagpalamig sa kanyang kaluluwa. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Tian Hongji. Anong klaseng kapangyarihan ang dalawang puwersang ito sa katawan ng binatilyo? At ang dalawang puwersang iyon ay tila nagmula pa noong unang panahon. Paano siya magkakaroon ng kapangyarihan noong sinaunang panahon sa kanyang katawan? Tumayo si Yang Xiaotian sa ring at pinanood si Tian Hongji, ikaw ang pinuno ng makalangit na halimaw. Dahil nanalo ako sa prinsesa ng makalangit na halimaw, gusto kong dalhin ako sa Chang'e Treasury para piliin ang congenital god na bakal. Si Tian Hongji ay hindi pa nagsasalita, ngunit ang Elf Queen Xuan East ay nanunuya, piliin ang congenital god Iron. Boy, iniisip mo pa rin kung maaari kang umalis dito upang umalis dito. Sa pagsasalita nito, naglakad siya papunta kay Yang Xiaotian, at bumukas ang momentum, at ang dalawang malalaking pakpak sa likod niya ay nakaunat. Ito ay eksakto ang mga pakpak ng mga duwende. Ang mas malakas na dugo ng mga duwende, mas napakarilag ang mga pakpak ng mga duwende. Ang mga pakpak ng mga duwende ni Zai Yuandong ay ginto, at may iba pang kulay sa ginto. Nang maglakad ang Xuan East patungo kay Yang Xiaotian, ang mga elven na malalakas na tao tulad ni Zima at ang pamilyang Haijia ay dumating din kay Yang Xiaotian. Ang malalakas na duwende sa eksena ay bumuhos at pinalibutan ang ilang tao ni Yang Xiaotian. Nang makita ito ng iba, natakot sila at napaatras. Lumabas si Zai Yuandong sa podium, nakabitin sa hangin, at malamig na tumingin kay Yang Xiaotian, anak, kung hindi dahil sa iyo, ang aking mga duwende ay hindi mahuhulog ng napakaraming hukbo. Mamatay ka na lang ng 100 beses, hindi naman exaggeration. Ang mukha ni Yang Xiaotian ay gaya ng dati, sa tingin mo ba ay maaari mo akong patayin? Narinig ni Xuandong ang mga salita at tumawa, alam kong may 2 Diyos na hayop na mga Diyos sa paligid mo, ngunit lahat sila ay mga Diyos. Kung papatayin kita, ang mga Diyos ay isang Diyos ng hayop, at mapipigilan ko itong muli. Sa pagsasalita nito, tumawag ang mga kamay ni Xuandong, at biglang sinaksak ng espada si Yang Xiaotian. Sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang mga Diyos, bumaril ang espada ng duwende. Ang Elven Queen ay isang triple state ng mga Diyos. At ito ay hindi lamang pumasok sa mga Diyos ng mga Diyos, ngunit ang maagang rurok ng mga Diyos ng mga Diyos. Dahil dito, nahawakan siyang patayin si Yang Xiaotian. Sa pagkakataong ito, hindi niya maaaring hayaang makatakas si Yang Xiaotian mula sa makalangit na halimaw na lungsod. Alam niya na sa kakilakilabot na talento ni Yang Xiaotian, kapag siya ay nakatakas mula sa makalangit na halimaw na lungsod at lumaki, ito ay tiyak na isang bangungot ng mga duwende. Nang bumaril ang Xuan East, binaril din ng 4 na Diyos ni Zima at ng pamilyang Haijia. Bilang karagdagan sa pagdating ng Xuan East sa pagkakataong ito, ang mga duwende ay dumating din sa 4 na Masters of Gods, at ang natitira ay ang mga banal na kaharian, imperial na kaharian at ang imperial na mga alagad ng hari tulad nina Emperor at Zai Luo. Sa 5 pangunahing mga Diyos ng kanluran, daan-daang mga banal na kaharian ang bumaril ng sabay-sabay, at ang kapangyarihan ng pagsira sa lupa ay nagpabago ng husto sa mukha ng lahat. Hinayla ng isang grupo ng mga ninuno ang mga tao sa ilalim ng pinto upang makaiwas. Nakikita na ang sword gas ng kanluran at silangan ay magpapaputok kay Yang Xiaotian. Sa sandaling ito, biglang, isang dagandong ang tumunog sa buong mundo. Tunog ang halimaw.
Hindi mabilang na malalakas na lalaki ang nagulat at nawalan ng malay. Sa mga nakakagulat na hayop, ang black magic na hangin sa tabi niyang Xiaotian ay lumundag, at agad na tumaas, naging isang itim na higanteng unggoy na sumusuporta sa kalangitan. Madilim ang mundo. Biglang tumapak ang Magic Ape. Naramdaman ni Xiuandong ang kakilakilabot na kapangyarihan ng mga unggoy na parang bundok. Ang kanyang mukha ay nagbago ng kanyang mukha at lumipad pabalik na baliw. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Ang lahat ng mga Panginoon ng Zimo, ang pamilyang Hygeia, at ang mga duwende ay natakot at napaatras, at sabay-sabay na binombo sa mataas na lugar. Ngunit walang silbi. Sinalakay ni Ziyuandong at ng iba pa ang palad ng malaking unggoy, at para silang hindi masisira na bakal na Diyos. Maayos naman ang palad ng unggoy. Boom! Hinampas ng palad ng unggoy ang lupa. Kung nawasak ang Heavenly Monster City, bigla siyang nagbomba. Ang limang Diyos ng kanluran ng kanluran, ang kanluran ng kanluran, ang kanluran ng kanluran, at ang pamilya Hygeia ay nagulat kay Yubo, at ang iba pang mga duwende ay hindi nakaiwas dito, na para bang kamatis ang sumabog. Daan-daang plasma ang nag-spray, at ang paligid ay pula. Nakita ng lahat na nawala ang buong singsing. Sa singsing bilang sentro, ang nakapalibot na mga kilometro ay isang hukay ng mga unggoy. Napakaputla ng malalakas na lalaki sa lahat ng etnikong grupo. Nag-iinit ang lalamunan ng Xiuan East at nabuhusan ng dugo ang dugo. Tiningnan niya ang mga Magic Ape na may nakakatakot na paraan, pinagmasdan ang kakilakilabot na sugat ng Magic Ape chest, at sumigaw, Tongzin Demon. Ikaw ba ang Magic Ape Ridge? Ang Magic Ape Ridge. Nag-iba ang kulay ng lahat nang marinig nila ito. Kilalang kilala na ang isang mabangis na demonyong unggoy ay pinigilan sa Demon Ape Ridge, at alam ng lahat na kahit ang Dragon Sword God ay hindi kayang patayin ang demonyong unggoy na ito. Sino ang Dragon Sword God? Siya ang pinakamahusay na master sa 100 Races Empire sa libu-libong taon. Kahit ang Dragon Sword God ay hindi siya kayang patayin, kaya maiisip mo kung gaano katikat ang demonyong unggoy na ito. Ngayon ay lumabas na ang demonyong unggoy na ito. At ito ay naging bundok ng anak ng terror. Pumunta ka. Napasigaw si Xiuandong sa gulat nang makilala niya ang Tongzin Demon Ape, at hindi ng ahas na lumaban. Gusto mong pumunta. Napakalaki ng marahas na layunin ng Tongzin Demon Ape na pumatay, at 20,000 talampakang bakal na tanikala ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Hinugot niya ito bigla, at agad na naabutan ng 20,000 talampakang bakal na kadena sina Xiuandong at Simor. Napaungol si Xiuandong sa pagkabigla at galit, at ang elf sword sa kanyang kamay ay nalaslas ng husto. Sa ilalim ng paghihimok ng kanyang layunin sa espada, ang elf sword ay marahas na nagpaputok ng 10 milyong enerhiya ng espada, at lahat sila ay nalaslas sa mga tanikala na bakal. Ang malamig na liwanag ay patuloy na pumutok. Ngunit ito ay walang silbi. Hindi lamang maayos ang kadena ng bakal, nagpatuloy ang pag-atake. Sa pagtingin sa 10,000 talampakang bakal na kadena na diretsyo sa kanya, si Xiuandong ay natakot at tumakas sa gulat. Bang! Mas mabagal pa siya ng kalahating hakbang at nataman siya ng buntot ng cade ng bakal. Biglang nabasag si Xiuandong na parang bulalakaw, na sumabog sa sunod-sunod na gusali sa Tianyao City. At si Simor, ang pinuno ng pamilya Hai at iba pa ay natangay din ng isa pang kadena na bakal at pinaputukan. Hindi mabilang na mga gusali sa Tianyao City ang sumabog at gumuho. Biglang, sa mga guho, isang figure ang bumagsak sa hangin at baliw na lumipad sa labas ng Tianyao City. Ito ay ang nasugatan na si Xiuandong. Ang ibang mga tao na natama ng cade ng bakal ngunit hindi namatay, tulad ni Simor at ang pinuno ng pamilyang Hai, ay nabasag din ng mga guho at baliw na tumakas, tulad ng mga aso na nawala ng tirahan. Dahil alam nilang ang demonyong unggoy na nasa harapan nila ay mula sa Demon Ape Ridge, sila ay natakot. Ang ulo ng pamilya Hai ay tumakas pa ng baliw sa kanyang hubad na katawan, hindi alintana ang baluti sa kanyang katawan na sumabog. Natigilan ang lahat. Nakakita sila ng makapangyarihang mga Diyos, ngunit ngayon ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang makapangyarihang Diyos na tumatakbong hubot-hubad. Nang makitang tatakas na sina Xiuandong, Simor at iba pa, ang Tongzin Demon Ape ay umungal muli at iniwagayway ang 10,000 talampakang bakal na kadena sa kanyang kamay. Ang 20,000 talampakang bakal na tanikala ay lumipad palabas na parang mga bulalakaw.
Narinig ni Shi Yuandong ang tunog ng pagsipol sa kanyang likuran, lumingon ang kanyang ulo at nakita ang mga kadena na bakal na lumilipad na parang mga bulalakaw, na ikinatakot niya hanggang sa mamatay. Liwanag ng buhay. Umungol si Shi Yuandong, at sunod-sunod na lumabas ang berdeng ilaw sa kanyang katawan, na bumubuo ng patong-patong na mga kalasag sa pagtatanggol sa buhay. Sabay laslas muli ng espadang duwende sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, ginamit pa niya ang mga ipinagbabawal na pamamaraan ng mga duwende. Napuno ng apoy na parang dugo ang buong katawan niya. Ang espada ng duwende sa kanyang kamay ay parang berdeng araw, na naglalabas ng sobrang lakas ng espada. Ang lakas ng espada ay baliw na binomba ang mga kadena. Ngunit wala pa ring silbi. Ang mga kadena ay hindi napigilan at isa-isang pinasabog ang lakas ng espada, na tumama sa kalasag ng pagtatanggol sa buhay. Puff! Muling napaatras si Shi Yuandong. Siya smashed out ng Tianyao City. Sumabog siya sa mga bundok sa labas ng Tianyao City. At si Seymour, ang pinuno ng pamilyang Hai at 12-dosenang iba pa ay muling natanggal ng mga tanikala. Ang mga banal na ninuno ay direktang pinasabog at naging ambon ng dugo. Si Shi Yuandong, Seymour, ang pinuno ng pamilya Hai at 5 iba pa ay nagsuka ng dugo at muling tumakas. Sumimangot si Tongzin Demon Ape, at nang hahabulin na sana niya, umiling siyang Xiaotian, kalimutan mo na ito, hindi na kailangang habulin. Kung magkahiwalay na tumakas si Zai Yuandong at ang 5 pa, si Tongzin Demon Ape ay mahihirapang abutin, at si Tongzin Demon Ape ay nasugatan ng Tianlong Sword God noong taong iyon, at ang kanyang mga sugat ay hindi pa gumagaling. Tumingin siyang Xiaotian sa sulok sa di kalayuan, at nakita ang Elf Prince na si Zai Luo na nanginginig sa sulok, natakot na nakatingin kay Yang Xiaotian. Kinuha ng Devil Ancestor of Destroying the Sky si Zai Luo sa harap ni Yang Xiaotian gamit ang isang kamay. Tumingin si Zai Luo kay Yang Xiaotian at Tongzin Demon Ape sa kanyang harapan, at sa sobrang takot ay bumagsak siya at sumigaw, "Huwag mo akong patayin." Ang Burial Sky Sword ni Yang Xiaotian ay lumitaw sa kanyang kamay, dapat mong sabihin ito sa iyong lola. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba niya ang Burial Sky Sword sa kanyang kamay at direktang tinaga sa leeg ni Zai Luo. Umikot ang ulo ni Zai Luo. Nang mamatay siya, dilat ang kanyang mga mata. Tinatayang hindi siya maniniwala hanggang sa kanyang kamatayan na ang paglalakbay na ito sa Tianyao City ay ang kanyang kamatayang paglalakbay. Bago dumating, nangarap siya ng pagkakataong talunin si Tian Wanqing, makuha ang likas na banal na bakal ng Tianyao Clan, at pagkatapos ay ayusin ang Sword of Life ng Elf Clan. Ngunit ngayon, ang Tianyao City ay naging kanyang libingan. Nang makita ang ulo ng Elf Prince Zai Luo na pinutol ni Yang Xiaotian, lahat ay nanginig sa kanilang mga puso. Si Zai Luo, na kilala bilang disipulong may pinakamalakas na talento sa martial arts sa Elf Clan sa loob ng 10,000 taon, kahit na naiintindihan niya ang walang katulad na sandata na nagpapadalisay ng henyo na kayang magpino ng mga sandata ng walang kaldero, ngayon ay namatay sa harap nila. Si Tian Renye ng Tianyao Clan at Hifang ng Three-Eyed River Clan ay parehong natakot hanggang sa mamatay. Sila ay pumulupot sa isang lihim na sulok, hindi nangangahas na gumawa ng isang tunog, at kahit na umutot pabalik. Inalis ni Yang Xiaotian ang kanyang tingin mula sa mga taong Zai Luo at tumingin kay Tian Hongji, ang pinuno ng tribong Tianyao, "Pakiusap, dalhin ako sa kaba ng Tianyao upang piliin ang likas na banal na bakal." Sa orihinal, nang talunin ni Yang Xiaotian si Tian Wanqing ngayon lang, nais ni Tian Hongji na humanap ng dahilan na ang likas na banal na bakal ay wala sa kaba ng Tianyao. Ngayon siya ay hindi nang ahas na magsalita at sinabi sa takot, "Young Master, mangyaring sundin ako." Pagkatapos ay magalang niyang dinala si Yang Xiaotian at ang iba pa sa treasury ng tribo ng Tianyao, binuksan ang pinto ng treasury, at pinapasok si Yang Xiaotian upang pumili. Kasunod ni Yang Xiaotian sa treasury ng Tianyao, si Tian Hongji ay labis na kinabahan, ngunit nang makita niyang si Yang Xiaotian ay pinili lamang ang piraso ng likas na banal na bakal at lumabas, si Tian Hongji ay nakahinga ng maluwag. Ang piraso ng likas na banal na bakal ay halos kapareho ng sukat ng isa sa mga duwende. Matapos makuha ni Yang Xiaotian ang likas na banal na bakal, hindi siya nanatili at umalis sa Tianyao City. Nang umalis, ibinigay ni Tian Hongji kay Yang Xiaotian ang iba pang 1 bilyong low-grade Spirit Stone at 100 top-grade San Yuan Zijiandan. Inihagis ni Yang Xiaotian ang lahat ng 1 bilyong low-grade Spirit Stone sa Devil Ancestor, na sinasabing gagamitin ang mga ito sa pag-inom sa hinaharap. Nang makitang ibinabato ni Yang Xiaotian ang 1 bilyong low-grade Spirit Stone sa kanyang mga tauhan at sinabing gagamitin sila sa pag-inom sa hinaharap, natigilan si Tian Hongji sa mahabang panahon. Sa pamamaalam ni Tian Hongji at isang grupo ng mga master ng Tianyao Clan,
umalis siyang Xiaotian at ang kanyang mga tauhan sa Tianyao City. Mabilis na kumalat ang labanan sa Tianyao City. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Libu-libong amo ng mga duwende ang muntik ng mamatay o masugatan, at maging ang panganay na prinsipe ng mga duwende na si Zai Luo ay pinugutan ng ulo. Tanging ang limang Diyos ni Zai Yuandong at Seymour ang nakatakas. Nagulat ang lahat ng tribo sa Hundred Races Empire. Dumating ang gabi. Sa isang tigang na bundok, kinuha niyang Xiaotian ang Kangshen Sword, kinokontrol ang dalawang dakilang banal na apoy, at tinunaw ang piraso ng likas na banal na bakal na nakuha ngayon sa Kangshen Sword. Ang mga bitik sa katawan ng espada ng Kangshen Sword ay muling naayos. Sa pagtingin sa huling bitik sa talim ng Kangshen Sword, tumingin siyang Xiaotian sa direksyon ng Eternal Burial Ground. Ngayon, ang tanging kulang ay ang likas na banal na bakal mula sa Eternal Tomb upang ganap na ayusin ang Kangshen Sword. Hintayin na lang magbukas ang Eternal Tomb. Naka-cross-legged siyang Xiaotian para magsanay, ang dalawang pinakamataas na King Martial Spirit ay nakabitin sa kalangitan, ang mga Soul Ring ng Lord of the Abyss at ang Soul Ring ng Deep Sea Demon Kun ay umaalingaw-ngaw, at ang sinaunang banal na kapangyarihan ay bumalot sa mundo. Sa ilalim ng banal na kapangyarihan ng dalawang sinaunang Soul Beast, si Tongzin Demon Ape at ang iba pa ay nataranta. Nag-practice magdamag. Biglang tinanong niyang Xiaotian si Tongzin Demon Ape at Bingyan Qilin kung may paraan ba para mag-evolve at masira ang Soul Ring. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang Abyss Lord Soul Ring ay halos 2 milyong taong gulang na. Kung ito ay umunlad sa 2 milyong taon, tiyak na magiging mas malakas ang kapangyarihan. Naalala niya na ang Soul Ring ni Wei Zhongyan ay nagbago mula 79,000 taon hanggang 100,000 taon. Napakahirap na gawing evolve at masira ang Soul Ring. Umiling si Tongzin Demon Ape at sinabing, sa isang kahulugan, ang Soul Ring ay bahagi ng katawan ng mandirigma. Kapag ang isang mandirigma ay nagsanay at nakapasok sa isang kaharian, ang katawan ay lalakas, ang laman, ang mga laman loob at maging ang kaluluwa ay lalakas. Lalakas din ang Soul Ring. Ngunit, ito ay pinalakas lamang. Ang pagkakataon ng Soul Ring na mag-evolve at masira ay napakaliit na ito ay baliwala. Sinabi niyang Xiaotian, nakakilala ako ng isang kalaban noon, at ang kanyang Soul Ring ay nagbago mula 79,000 taon hanggang 100,000 taon. Tumango si Tongzin Demon Ape, mayroon talagang isang lihim na paraan noong sinaunang panahon na maaaring mag-evolve sa Soul Ring, ngunit ang lihim na paraan na ito ay masyadong mapanganib. Masasabing ito ay isang sitwasyong nagbabanta sa buhay. Ang Soul Ring ay dapat masira sa tulong ng panlabas na puwersa, at pagkatapos ay ang Soul Ring ay kailangang ayusin muli. Nang marinig ito niyang Xiaotian, agad siyang tumigil sa pag-iisip. Ang kanyang dalawang Soul Rings ay parehong Million-Year Soul Rings. Gusto man niyang sirain ang mga ito sa tulong ng panlabas na puwersa, walang makakasira sa kanyang dalawang singsing na kaluluwa. Gayunpaman, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kapag lumalabag sa kaharian ng mga Diyos, may pag-asa para sa Soul Ring na mag-evolve at masira. Sabi ni Tongzin Demon Ape. Masira ang estado ng mga Diyos. Mapait na ngumiti siyang Xiaowei. Siya na ngayon ang emperador. Alam din ni Tongzin Demon Ape na siyang Xiaotian ay lalampas sa kaharian ng mga Diyos. Masyadong mahaba. Siya ay tumawa at tumawa, sa katunayan, sa kakilakilabot na talento ng anak, kapag lumalabag sa banal na kaharian, ang singsing ng kaluluwa ay maaaring umunlad. Lumabas sa banal na kaharian. Nagulat siyang Xiaotian. Oo, kaya lang, bago ka makalusot sa banal na kaharian, dapat mong paikliin 14 ang pinakamatibay na tadhana. Tongzin Demon Ape's Gravity, at, kung ang anak ay ang martial arts, o ang martial arts realm, kailangan mong maglatag ng pinakamakapal. Tanging ang pundasyon ng pinaka-laban sa langit ang maaasahan kung mag-evolve ang Soul Ring. Ang kaharian ng martial arts at ang kaharian ng Wuzhen ay kailangang maglatag ng pinakamatindi at pinakawalang halagang pundasyon. Ang martial arts realm, ang pangunahing pag-aayos ng qi at dugo. Kung mas malakas ang dugo ng isang mandirigma, mas malakas ang sigla, at mas mataas ang kaarawan. At Wu Zunjing ang practice. Ang mandirigma ay may kabuuang 1,276 na puntos. Sinasabing kung mabubuksan ang lahat ng mga lukab, maaari pa itong maging banal at maging walang kamatayan. Ang kaharian ng emperador, ang qi at dugo ng ilang henyong martial arts ay maaaring linangin sa labas. Sinabi ni Tongzin Demon Ape, ito lang na ang lawak ay maaari lamang ituring na ordinaryo.
Kung ang chi at dugo ay maaaring maging usok ng lobo, ito ay kamangha-manghang. Ang chi at dugo ay parang bahaghari, ito ay 100 taon na mahirap makita. Gayunpaman, ito ay hindi malakas. Kung ang chi at dugo ay maaaring maging 100 milya ng dugo, ito ay bihira sa libu-libong taon. Sa pagsasalita tungkol dito, hinimok ni Yang Xiaotian ang kanyang chi at dugo. Biglang tumaas ang umaalon na chi at dugo mula sa katawan ni Yang Xiaotian, at ito ay naging isang malaking haligi sa kalangitan at dumiretso sa kalangitan. Ang Tongzin Demon Apes ay tumingin sa chi at dugo ni Yang Xiaotian na parang Tianzhou. Natigilan din ang 3 Binyan Kirin. Hindi nila inaasahan na ang martial arts ni Yang Xiaotian ay triple realm, napakalakas kaya napakalakas niya. Matandang unggoy, paano mo nakikita ang dugo ko? Tanong ni Yang Xiaotian kay Tongzin Demon Ape. Matagal itong nilamon ng Tongzin Demon Ape, horror. Ito ay hindi malakas, hindi laban sa langit, ngunit horror. Ang dugo at dugo ay sobrang kakilakilabot, na nagpapakita kung gaano kakilakilabot ang laman ni Yang Xiaotian. Hindi niya maisip kung paano nalilinang ang napakakilabot na pisikal na katawan ng kanyang anak. Ang Shilongju ay ang nangungunang paraan ng ehersisyo ng tribo ng Teiko Dragon. Sa mga nagdaang taon, nagsusumikap si Yang Xiaotian, at pinilit niyang lunukan ang dumadagandong na pagsasanay sa tubig araw-araw. Ang malakas ay malakas pa rin. Gayunpaman, noong sinira ng Panginoon ng Kangxen ang sitwasyon ni Wu Zun, ang kanyang chi at dugo ay maaaring maging madugong dagat. Sabi ng Tongzin Demon Ape. Nagulat si Yang Xiaotian, Wanli. Bagamat ang kanyang kasalukuyang chi at dugo ay kakilakilabot, imposibleng maupo sa isang madugong dagat ng dugo. Oo, si Wanli Fangyuan. Sumamba si Tongzin Demon Ape, ang kontinente ng Kangxen, mula noong nakaraan na walang hanggan, tanging ang mga talento ng mga Diyos ng Kangxen ang nakarating sa ganoong kaharian. Libu-libong milya ba ang lahat? Sinubukan ni Yang Xiaotian na ihalo ang kanyang dugo sa dagat. Biglang gamulong ang kanyang chi at dugo, at 1,000 milya ng dugo ang nabuo sa paligid ng kanyang katawan. Sa pamamagitan ng Magic Ape, nabigla si Binyan Kirin. Alam mo, sa nakaraan, sa larangan ng martial arts, ang chi at dugo ay maaaring umabot ng libu-libong milya, at ang parehong mga kamay ay mabibilang. Sumimangot si Yang Xiaotian. Sa kanyang kasalukuyang bilis ng paglilinang, siya ay nagsasanay hanggang sa tuktok ng ika-10 ng emperador, at natatakot siya na mahirap maabot ang antas na 10,000 milya. Kahit na nilalamon nito ang 6 na araw na Thunderbolt araw-araw, imposible. Hindi ko alam kung paano nilinang ang Panginoon ng Kangxen, at kaya niyang linangin ito hanggang 10,000 milya. Bukod sa Thunderbolt, ano pa ang maaaring mapawi at mapahusay ang chi at dugo? Tinanong ni Yang Xiaotian kung ilang tao. Naisip ito ng Tongzin Demon Ape at sinabing, may isang bagay sa mga duwende, na maaaring pawiin ang katawan at mapabuti ang chi at dugo. Mga duwende. Matandang unggoy, ang tinutukoy mo bang puno ng Diyos ng buhay? Umirap si Yang Xiaotian. Oo. Sinabi ng Psychic Magic Ape, ang aura ng buhay 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 ay maaaring pawiin ang katawan, mapahusay ang dugo at palakasin ang sigla. Ito lang na hindi lahat ay maaaring gumamit ng puno ng Diyos ng buhay, at ang mga kayamanan ng langit ay maaaring magtanim ng chi at dugo sa 10,000 milya. Sa oras na iyon, ang Panginoon ng Kangxen ay ipinanganak na may Thunder Prison God, at dahil dito, kaya niyang linangin ang chi at dugo sa martial arts realm hanggang 10,000 milya. Ang Thunderbolt God ay isa sa mga nangungunang Diyos sa mundo. Tumango si Yang Xiaotian. Ang kulungan ba ay kulog? Nagsanay siya ng mga taktika ng dragon, at siya ay nasa katawan ng emperador ng dragon. Walang pagkakamali, 619, 1 libro, 1 libro. Matandang unggoy, kung pupunta tayo ngayon sa Elven King City, nakakasigurado ka ba? Tanong ni Yang Xiaotian. Dumaing si Tongzin Demon Ape, ang mga duwende ay mayroong tagapag-alaga, at hindi ito madaling makalusot. Gayunpaman, kung ako ay gumaling ng mga pinsala, wala talagang problema. Narinig ni Yang Xiaotian ang kanyang mga salita, at pagkatapos ay makatitiyak na nabawi niya ang bilis ng mga pinsala ngayon. Siya ay lumunok ng isang kagat ng 6 na araw-araw at isang makalangit na produkto ay patuloy na gumaling. Pupunta tayo sa Elf King City ngayon. Tumayo si Yang Xiaotian at sinabi. Ang Elf King City ay hindi malapit sa lugar dito. Nang sumugod sila sa Elven King City, halos gumaling na ang mga sugat ng Magic Apes.
Bilang resulta, ang ilang tao na siyang Xiaotian ay nagtungo sa lungsod ng Haring Elven. Nang pumunta siyang Xiaotian sa Elven King City, ang reyna ng mga duwende sa wakas ay tumakas patungo sa mga duwende. Matapos bumalik sa teritoryo ng mga duwende, naisip ni Shi Yuandong ang kaiyahiyang eksena ng Tianyao clan, at ang kaunos-lunos na pagkamatay ng kanyang apo na si Shi Luo at isang grupo ng mga amo ng duwende, at siya ay galit na galit at puno ng puot. Noon, pinatay ng Tongzin Demon Ape ang sinaunang ninuno ng Mei Clan. Kinamumuhian ng Mei Clan ang Tongzin Demon Ape to the bone. Kontaken ang Mei Clan leader para sa akin. Gusto kong makiisa sa Mei Clan para patayin ang Tongzin Demon Ape. Kinagat ni Shi Yuandong ang kanyang mga ngipin at sinabi. Makipag-ugnayan din sa pinuno ng higanting angkan. Ang matandang pinuno ng higanting angkan ay malubhang nasugatan at namatay sa pamamagitan ng Tongzin Demon Ape. Dapat din na gusto ng higanting angkan ng Angatan ang laman at dugo ng Tongzin Demon Ape. Sa pagsasalita tungkol dito, sinabi ni Shi Yuandong na may intensyong pumatay, hindi ako naniniwala na ang aming mga duwende, ang Mei Clan, at ang higanting angkan, ang tatlong angkan ay nagsanib puwersa at hindi kayang patayin ang demonyong unggoy na iyon. Magalang na tumugon si Seymour at ang mga pinuno ng pamilya Hai, at pagkatapos ay sinunod ang mga tagubili ni Shi Yuandong na makipag-ugnayan sa pinuno ng Mei Clan at sa higanting pinuno ng angkan. Unti-unting lumiwanag ang langit. Nang siyang Xiaotian at ang kanyang mga kasama ay nagmamadali sa Elf King City, nakarinig sila ng masamang balita. Ang undead spirits ay sumugod na palabas ng Demon Ape Ridge at nagsimulang salakayin ang mga lungsod sa paligid ng Redfire Ancient Country. Nang marinig ang balita, nakaramdam ng bigat sa loob siyang Xiaotian. Kapag ang anumang buhay na nilalang ay makagat ng undead spirits, ito ay sasalakayin ng undead death chi at magiging undead spirit din. Ang mga undead spirit na ito ay gustong kumain ng hilaw na karne, walang dahilan, at mahirap patayin. Kahit saan sila magpunta, may kamatayan. Nangyari pa rin ang kanyang inaalala. Punta muna tayo sa Redfire Ancient Country. Nag-isip sandali siyang Xiaotian at sinabi. Anyway, ang lugar na ito ay hindi malayo sa Redfire Ancient Country, kaya hindi sila nagmamadaling sumugod sa Elf King City. Kaya, mabilis na lumipad siyang Xiaotian at ang kanyang mga kasama sa sinaunang bansa ng Chuo. Makalipas ang isang araw, dumating sila sa hangganan ng sinaunang bansa ng Chuo. Nang pumasok sila sa hangganan ng lungsod ng Chuo, nakita lamang nila ang mga sirang pader, dugo at mga paa sa lahat ng dako, at ang buong hangganan ng lungsod ay walang laman. Ang espasyo ay napuno pa rin ng malakas na aura ng kamatayan. Ang lungsod na ito ay ganap na naging patay na lungsod. Mabigat ang boses ng Devil Ancestor of Destruction. Ang demonyong unggoy, ang Ice Flame Unicorn, at ang Sky Blue Thunder Python ay nasa mabigat na kalooban. Ang isang patay na lungsod ay nangangahulugan na ang lahat sa lungsod na ito ay pinatay ng mga undead na espiritu, at pagkatapos ang lahat ay naging mga undead na espiritu. Ang mga undead na espiritu ay patuloy na kumakalat sa mga nakapaligid na lungsod, na lubhang seryoso. Fair na. Lumipad pasulong siyang Xiaotian. Pagkalipas ng ilang sandali ay may nakita siyang patay na espiritu. Sinuntok niyang Xiaotian, at ang puwersa ng kamao ay naging dragon, pinasabog ang patay na espiritu. Ngunit ang patay na espiritu ay natangay lamang, at pagkaraan ng ilang sandali, ito ay muling bumangon. Ang mga undead na espiritong ito ay mahirap patayin. Pagkatapos na salakayin ng undead na espiritu, ang kanilang mga katawan ay pinainit ng undead na espiritu, na ginagawa silang hindi masisira at mahirap durugan. Sinabi ng demonyong unggoy, para patayin ito, maaari mo lamang putulin ang ulo nito. Ngunit ang mga ordinaryong armas ay hindi maaaring putulin ang ulo nito. Maaari na ngayong basagin niyang Xiaotian ang isang bundok sa isang suntok, ngunit hindi niya kayang basagin ang isang patay na espiritu. Makikita na ang mga buto ng mga patay na espiritong ito ay matigas, kaya't ang mga ordinaryong sandata ay hindi maaaring putulin ang kanilang mga ulo. Pabayaan ang likas na espiritual na sandata, natatakot ako na maraming mga kayamanan at maging ang mga sandata ng emperador ay hindi makasira sa depensa nito. Inilabas niyang Xiaotian ang Burial Sky Sword at pinutol ang ulo ng patay na espiritu sa harap niya gamit ang isang espada. Sa pagtingin sa ulo ng patay na espiritu na gumulong sa kanyang harapan, mas bumigat ang mood niyang Xiaotian. Kung wala siyang Burial Sky Sword at iba pang makalangit na espada, magiging mahirap na patayin ang mga patay na espiritong ito, lalo na ang mga ordinaryong emperador ng militar. Patuloy na lumipad pasulong siyang Xiaotian. Sa tuwing makakatagpo siya ng patay na espiritu, direktang puputulan niyang Xiaotian ang ulo nito gamit ang isang espada.
Habang sumusulong siya, dumarami ang mga patay na espiritu. Ang Devil Ancestor of Destruction ay sumalakay at pinasabog ang mga undead na espiritu. Nang dumating siyang Xiaotian sa ibang lungsod, nakita niya na ang buong lungsod ay puno ng mga undead na espiritu. Walang katapusan sa paningin. Ang mga undead na espiritong ito ay naglabas ng amoy ng kamatayan sa kanilang buong katawan, at ang enerhiya ng kamatayan ay tumaas sa kalangitan, na bumubuo ng isang nakakatakot na ulap ng mga undead na espiritu sa kalangitan. Milyon-milyong mga undead na espiritu ang humagulgol mula sa kanilang mga bibig, na maaaring marinig ng ilang milya, na nagpapalamig sa mga tao sa buong paligid. Patayin. Sa pagtingin sa mga undead na espiritu na tila walang katapusan sa kanyang harapan, sumigaw siyang Xiaotian ng malakas, at ang kapangyarihan ng 11 puso ng espada ay hinihimok, at ang enerhiya ng espada ay tumawid. Sa isang iglap, sunod-sunod na piraso ng mga undead spirit ang natangay. Ang demonyong unggoy ay hamampos ng isang palad, at ang marka ng palad na parang bundok ay nahulog. Sabay-sabay na umatake ang Ice Flame Kilin, Sky Blue Thunder Python, Devil Ancestor of Destruction at iba pa. Biglang nagkaroon ng malakas na ingay na yumanig sa langit. Sa ilalim ng kapangyarihan ng 4 na tao na wasakin ang mundo, ang buong lungsod ay nagkawatak-watek. Walis pa rin ang mapanirang kapangyarihan ng 4 na tao. Ang lupa ay nanginginig sa hindi mabilang na milya. Nagulo ang alikabok. Tulad ng isang nakakatakot na sandstorm, tumagal ito ng mahabang panahon. Nagulat siyang Xiaotian nang makita ang mapanirang kapangyarihan ng 4 na demonyong unggoy. Ito ang kapangyarihang dapat taglayin ng isang walang katulad na malakas na tao. Kailan kaya siya magkakaroon ng walang katulad na kapangyarihan? Nang makita ang ekspresyon niyang Xiaotian, sinabi ng demonyong unggoy, "Young Master, huwag kang mainggit sa amin. Gamit ang iyong talento, maaari kang makalusot sa kaharian ng mga Diyos sa loob ng ilang dekada." Dekada. Huminga ng malalim siyang Xiaotian. Masyadong mahaba ang mga dekada. Kinailangan niyang humanap ng paraan para patuloy na mapabuti ang bilis ng kanyang cultivation. Gayunpaman, bagamat kaya nating patayin ang mga undead spirit na ito, hindi natin masisira ang dead air na ito. Napabuntong hininga si Bingyan Kilin. Tumingin siyang Xiaotian at nakita na ang ulap ng patay na hangin na tumatakip sa kalangitan sa itaas ng patay na lungsod ay hindi nawala. Kahit na ang mapanirang kapangyarihan ng 4 na demonyong unggoy ngayon ay hindi kayang sirain ang walang kamatayang patay na hangin ito. Ang mga undead na espiritong ito ay mahina, kaya madali natin silang patayin. Kung sila ay mga undead na espiritu sa kaharian ng mga Diyos, hindi natin sila mapapatay. Mataimtim na sabi ng demonyong unggoy. Kung ang isang malakas na tao sa God Realm ay sinalakay ng undead siya ay magiging isang God Realm undead. Ang undead sa God Realm ay talagang nakakatakot. Sa ilalim ng parehong kaharian, imposibleng pumatay. Kung ang undead sa God Realm ay lilito, ito ay magiging mahirap. Ang Sky Blue Thunder Python ay mukhang solemn na din. Walang mga pagkakamali sa isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Ngayon ay dapat na malaman ng Kangshen Mansion ang balita ng kapanganakan ng undead Shi. Hindi ko alam kung kailan darating ang hukbo ng Kangshen Mansion sa 100 Races Empire. Sinabi ng Devil Ancestor of Destruction. Ang 100 Races Empire ay nasa gilid ng Kangshen Continent. Masyadong malayo ang Kangshen Mansion sa 100 Races Empire. Kahit na dumating ang hukbo ng Kangshen Mansion sakay ng spaceship, aabutin ito ng higit sa 1 o 2 araw. Sa pagkakataong ito, dapat kumilos si Lord Kangshong, tama ba? Sabi ni Bingyan Kilin, na may pananabik sa kanyang mga mata. Kapag ang undead Shi ay ipinanganak, si Lord Kangshong ay tiyak na kikilos. Kapag si Lord Kangshong ay bumaba sa Demon Ape Ridge, ito ay magiging isang digmaang pangwasak sa mundo. Tuwang-tuwang sabi din ng Demon Ape. Ito ay isang pambihirang pagkakataon para kay Lord Kangshong na kumilos. Kung makikita nilang kumilos si Lord Kangshong, tiyak na magiging kapana-panabik para kay Mo Yuan at sa iba pa. Pagkatapos, lumipad siyang Xiaotian at ang kanyang mga kasama sa susunod na lungsod. Ang susunod na lungsod ay pinaninirahan pa rin ng mga undead na espiritu. Muling sumalakay ang 4 na Mo Yuan at pinagpira-piraso ang buong lungsod. Matapos wasakin ang higit sa 100 lungsod na magkakasunod, sa wakas ay nakarating sila sa ika-15 lungsod. Sa labas ng ika-15 lungsod, mayroong mga undead na espiritu sa lahat ng dako. Ang mga undead na espiritu ay pumaligid sa lungsod na parang tubig. Ang mga pintuan ng lungsod ay sarado, at ang mga taong tagapagtanggol sa mga pader ng lungsod ay natakot.
Nang makitang sa wakas ay hindi nalabag ang lungsod, gumaan ang pakiramdam ni Yang Xiaotian. Sinampal ng Devil Ancestor of Destruction ang mga patay na espiritu sa labas ng lungsod gamit ang isang palad. Muntik nang dumaong si Yang Xiaotian sa pader ng lungsod. Mayroon lamang ilang dosenang tagapagtanggol sa pader ng lungsod, at lahat sila ay mga veterano. Sumimangot si Yang Xiaotian at hinawakan ang kapitan ng garrison para tanungin siya. Noon lamang niya nalaman na ang Panginoon ng lungsod ay tumakas na kasama ang karamihan sa mga tropa sa lungsod, na naiwan lamang ang ilang mga veterano upang ipagtanggol ang lungsod. Dahil sa pagkubkob ng mga patay na espiritu, mayroon pa ring daan-daang libong sibilyan sa lungsod na hindi makatakas. Alam na ang Panginoon ng lungsod ay tumakas kasama ang karamihan sa kanyang mga tropa nang walang pakialam sa buhay ng daan-daang libong sibilyan sa lungsod, galit na galit si Yang Xiaotian. Sa katunayan, hindi lang ang Panginoon ng ating lungsod. Nabalitaan ko na kahit ang hari ng ating sinaunang bansa ng Chuo ay tumakas na kasama ang kanyang asawa, anak at hukbo patungo sa Human Emperor City. Sumigaw ang kapitan ng garrison. Ang Human Emperor ay ang emperador ng sangkatauhan ng Hundred Races Empire. Hindi ba nagpadala ang Human Emperor ng mga tropa sa Red Fire Ancient Country para sugpuin ang mga patay na duwende? Tanong ni Yang Xiaotian sa malalim na boses. Hindi. Ang kapitan ng garrison ay umiling at malungkot na sinabi, paanong ang Human Emperor ay nagmamalasakit sa ating buhay? Wala siyang pakialam sa ating buhay. Nabalitaan ko na ang Elf Queen ay malubhang nasugatan ng isang mandirigma ng tao ilang araw na ang nakakaraan. Sa galit, sinampal niya ang Human Emperor ng kalahating kamatayan. Lumubog ang mukha ni Yang Xiaotian. Ito na naman ang Elf Queen Shi Yuandong. Pumunta sa Elf King City. Ang mga mata ni Yang Xiaotian ay nagliliyab, at agad siyang bumasag sa hangin at lumipad patungo sa Elf King City kasama ang Demon Ape. Habang si Yang Xiaotian ay lumilipad patungo sa Elf King City, biglang, isang 10,000 talampakan na bundok ng buto ang lumipad mula sa kailaliman ng Demon Ape Ridge. Ang binata na nag-practice ng Immortal God Cannon ay itinaboy ang 10,000 talampakan na bundok ng buto palayo sa Demon Ape Ridge at lumipad din sa Elf King City ng napakabilis. Hindi alam ni Yang Xiaotian na ang binata mula sa Undead God Classic ay nagmaneho din ng 10,000 feet Bone Mountain upang lumipad patungo sa Elf King City. Sa daan, upang mapabilis ang paggaling ng mga sugat ng demonyong unggoy, binigyan niya ang demonyong unggoy ng 2 patak ng 9 Heaven Tribulation Thunder Water. Ang 9 Heaven Tribulation Thunder Water ay talagang isang nakapagpapagaling na kayamanan. Sa epekto ng 2 patak ng 9 Heaven Tribulation Thunder Water, ang mga sugat ng demonyong unggoy ay patuloy na gumaling sa bilis na nakikita ng mata. Sa ilalim ng kanyang buong pagmamaneho, ang Abyss Spaceship ay naging isang sinag ng napakabilis na liwanag, patuloy na bumabagsak sa mga ulap at alon, at patuloy na lumalapit sa Elf King City. Makalipas ang ilang araw, ang Elf King City ay nasa paningin. Sa oras na ito, sa palasyo ng Elf King City, malungkot ang mukha ni Shi Yuandong. Sa orihinal, sinadya niyang pag-isahin ang Mei Clan at Giant Clan para kabkuban at patayin ang Tongzin Demon Ape, ngunit parehong tumanggi ang Mei Clan Chief at Giant Clan Chief. Makipag-ugnayan muli sa pinuno ng Tribong Mei. Si Shi Yuandong ay ayaw pa rin, at sinabi kay Seymour, sabihin sa kanya na kung handa silang tumulong, bibigyan ko sila ng 100 patak ng Life Spirit Liquid bawat isa. Ang Life Tree ay maaari lamang mag-condense ng 1 patak ng Life Spirit Liquid bawat taon. 100 patak, iyon ang inventaryo ng mga duwende sa loob ng 100 taon. Magalang na sagot ni Seymour. Biglang naramdaman ni Shi Yuandong ang matinding sakit sa kanyang dibdib at damaloy ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Kanina, 2 beses siyang tinamaan ng 10,000 talampakang bakal na kadena ng Tongzin Demon Ape. Bagamat nilunok niya ang likido ng Life Spirit, hindi gumaling ang kanyang mga sugat. Nang makita ito, magsasalita na sana si Seymour, ngunit biglang, isang malakas na putok ang dumating. Marahas na yumanig ang buong Elf King City. Nagulat ang lahat ng Elf Master sa hall. Si Shi Yuandong at ang iba pa ay sunod-sunod na lumipad palabas ng bulwagan, at nakakita ng isang higanteng unggoy na may itim na buhok sa buong katawan na nakasuporta sa langit at lupa. Tongzin Demon Ape. Nagbago lahat ng kulay si Shi Yuandong at ang iba pa. Bilasan mong buksan ang porma sayo ng duwende ng buong lakas mo. Umungol si Shi Yuandong. Kamahalan, huwag kang mag-alala. Ang Elf Array ay ang pinakamakapangyarihang array sa Hundred Races Empire. Hindi ito mababasag ng heart-to-heart Demon Ape. Sabi ng isang matandang duwende. Nang matapos siyang magsalita, hinayla pababa ng heart-to-heart Demon Ape ang isang 10,000 talampakang bakal na kadena sa kanyang kamay.
Muling tumunog ang isang malakas na kalabog. Ang liwanag na kalasag ng elf array ay nanginginig ng husto, at ang liwanag na kalasag na orihinal na nagniningning ay naging malabo. Nagbago ang mukha ng lahat ng mga elf masters. Sa sandaling ito, hinayla muli ng heart-to-heart demon ape ang 10,000 talampakan na itim na kristal na malamig na kadena ng bakal. Ang itim na kristal na malamig na bakal ay hindi masisira at tumitimbang ng bilyon-bilyong tonelada. Sa isang paghila, para itong dalawang higanteng bundok na baliw na nagbobomba sa elf array. Bang! Sa ikalawang putok na nanginginig sa lupa. Ang liwanag ng buong elf array ay dim, at may mga bitek na lumitaw sa light shield, na mabilis na kumalat sa buong array. Sa oras na ito, ang Ice Flame Kirin, na nag-transform na sa orihinal nitong katawan, ay bumagsak sa malabundok na mga kuko nito. Ang elf array ay ganap na nasira. Pagsabog ng kulog. Ang malamig na boses ng Sky Blue Thunder Python ay umalangaw sa buong mundo. Tinakpan ng 9 Thunder God Thunders ang buong Elf King City na parang bagyo. Ang figure ng Sky Demon ay nagtipon sa likod ng Sky Demon Ancestor, at nang ibukan niya ang kanyang bibig, ang Sky Demon Chi ay sumabog sa Elf King City na parang rumaragasang ilog, na umaagos sa bawat sulok ng King City. Natarante si Zai Yuandong, at ibinaba ang Elf Sword sa kanyang kamay, na nagpasabog ng milyon-milyong Sword Chi. Si Seymour, ang pinuno ng pamilya Hai at isang grupo ng mga master ng duwende ay kumilos lahat. Ang hukbo ng duwende ay nagtipon ng milyon-milyong tropa, at sila ay nagulat at nagalit. Nagkaroon ng tuloy-tuloy na ingay. Ang hukbo ng duwende ay patuloy na tinatangay ng hangin. Sa oras na ito, ang 10,000 talampakang bakal na kadena ng Tongzin Demon Ape ay hinayla pababa, at ito ay hinayla patungo sa Zai Yuandong, Seymour at isang grupo ng mga Elf Masters. Sina Zai Yuandong, Seymour at iba pa ay tumingin sa 10,000 talampakang bakal na kadena na umuugoy, ang kanilang mga mukha ay nagbago ng husto, at hindi sila nang ahas na tanggapin ito ng husto, at umatras ng galit. Sa sandaling sila ay umatras, ang 10,000 talampakang bakal na kadena ay dumaan sa kanilang kinatatayuan. Nagkaroon ng malakas na ingay. Nahati sa kalahati ang palasyong Elven sa likod nila. Dalawang nakakatakot na lamot ang umabot hanggang sa dulo ng palasyo. Hindi mabilang na mga palasyo ang naging pulbos. Umulan ng dugo kung saan-saan. Nang makita ito, mas nabigla si Shi Yuandong. Kung ikukumpara sa Tianyao City, ang kapangyarihan ng Tongzin Demon Ape ay higit sa dobleng lakas. Tumingin siya at nakitang gumaling na ang parang biyak na sugat sa dibdib ni Tongzin Demon Ape. Nang makita ang Elven Army na pumapasok, ang Tongzin Demon Ape ay umungal, at ang sound waves ay gamulong sa isang nakakagulat na bagyo, at ang alon ng Elven na hukbo ay natangay. Nang makita ang Tongzin Demon Ape na napakabangis, si Seymour at iba pang mga Diyos at ninuno ay nanginginig. Wui Kui Fei. Calm. Kamahalan, nasugatan ka, kung hindi, umatras muna tayo. Nang inig ang isang Diyos at ninuno. Dahil sa bangis ng Tongzin Demon Ape, gusto ng mga masters ng Elven race na umatras. Galit na galit si Shi Yuandong, itinutok ang kanyang espada kay Yang Xiaotian, makinig ang lahat, patayin siya, kahit na nangangahulugan ito ng paglipol sa buong angkan. Sa puntong ito, ang Elven Sword sa kanyang kamay ay unang inihampas kay Yang Xiaotian. Labis ang pagkamuhi niya kay Yang Xiaotian. Sa pakikipaglaban sa Dwarf Tribe, ang mga duwende ay nawalan ng halos 1,000,000 tropa. Sa labanan sa Tianyao City, ang mga duwende ay nawalan ng daan-daang santu, libu-libong pamilya ng mga duwende, mga pangunahing disipulo, at maging ang kanyang pinakamamahal na apo na si Zai Luo. Ang lahat ng ito ay dahil sa taong ito. Kung hindi dahil sa taong ito, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Sa ilalim ng utos ni Shi Yuandong, ang hukbo ng duwende ay patuloy na umaatake kay Yang Xiaotian at sa kanyang mga tauhan na parang alon. Sinampal ni Tongzin Demon Ape ang sword energy ni Shi Yuandong gamit ang palad, nanlamig ang kanyang mga mata, at humakbang siya pasulong. Ang mga binti ng unggoy na parang bundok ay nagdala ng gumugulong na demonyong enerhiya at dirdiretsyong humakbang sa palasyo ng Elven. Nagulat si Seymour at iba pa at sunod-sunod na inatake. Gayunpaman, ang mga pag-atake ni Seymour at ng iba ay hindi makayanan ng Tongzin Demon Ape, at maging ang demonyong enerhiya sa Tongzin Demon Ape ay hindi maputol. Ang lakas ng demonyo sa Tongzin Demon Ape ay napakalaki, na ginagawa itong isang mundo ng demonyo na may libu-libong mga demonyo. Sumugod din si Yang Xiaotian sa Elf Army na may hawak na Sky Burial Sword at Dragon Control Sword. Kahit saan siya dumaan, patuloy na lumilipad ang hukbo ng duwende. Sa milyon-milyong tropang duwende, sunod-sunod na inararo ni Yang Xiaotian ang dugo.
Hinimok ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng 11 puso ng espada, at ang 9 na kulay na enerhiya ng espada ay bumulwak sa kanyang katawan. Sa di kalayuan, tila isang grupo ng 9 na kulay na light ball na lumilipad sa gitna ng milyon-milyong tropang duwende. Saan man dumaan ang 9 na kulay na mga ball ang liwanag, ang mga alon ng dugo ay lumundag, napakaliwanag at nakasisilaw. Ang Sky-Destroying Demon Ancestor at ang Sky Blue Thunder Python ay sumunod kay Yang Xiaotian at sumugod sa hukbo ng duwende. Biglang, ang buong Elf King City ay parang madugong ulan, at ang madugong ulan ay halos hamarang sa sikat ng araw sa kalangitan, at ang heart-connecting Demon Ape ay talagang lumaban ng mag-isa laban sa higit sa 100 makapangyarihang Diyos at Espiritu sa Zeyuandong at Sema. Pinatay niya ang higit sa 100 tao sa Zeyuandong at Sema at ginawa silang tumalsik ng dugo. Ang kanyang marahas na layunin ng pagpatay ay sumire sa mundo. Ang Ice Flame na si Kirin ay natatakpan ng Ice Blue na apoy. Sa isang kuko, nahati nito ang mga bundok at nabasag ang lupa, na nagyayelong libu-libong milya. Ang mga ninuno ng banal na kaharian ng mga duwende ay maaaring sabog o nagyelo. Kung saan man ito magpunta, walang makakapigil. Si Yang Xiaotian ay palaging nalulula sa hukbo ng mga duwende, at patuloy niyang pinasabog ang nakapaligid na hukbo. Ang dalawang Divine Golden Pill ay umaalingaw-ngaw, at ang kapangyarihan ng tunay na diwa ay walang katapusan mula sa dalawang espada sa kanyang mga kamay. Ang kanyang buong katawan ng dugo ay ganap na nakaunat, na nagiging 1,000 milyang dagat ng dugo. Biglang gumulong ang mga heat wave, at ang enerhiya ng dugo yang ay nagpapaliwanag sa kalahati ng Elf King City. Ang malalakas na duwende ay natigilan nang makita na ang buong katawan ng dugo ni Yang Xiaotian ay napakalakas. Ang chi at dugo ay naglalakbay ng libu-libong milya. Kahit na maraming powerhouse ng Saint Realm ng Elf Clan ay maaaring walang ganoong kalakas na chi at dugo. At si Yang Xiaotian ay isa lamang martial emperor. Patayin mo siya. Nang makita ito, ang mga mata ni Shi Yuandong ay napuno ng layuning pumatay. Gusto niyang sumugod kay Yang Xiaotian, ngunit sa sandaling tumakbo siya palabas, napilitan siyang bumalik ng 10,000 talampakang bakal na kadena ng Tongzin Demon Ape. Bang! Isang malakas na kalabog lang ang narinig. Isang makapangyarihang Diyos ng Elf Clan ang natama ng 10,000 talampakang bakal na kadena, at ang buong tao ay nabunot at nabasag sa pader ng Elf King City. Nang gumulong siya sa lupa, sumabog ang kanyang baluti, at ang kanyang ulo ay duguan at basag. Nang makita ito, lahat ng makapangyarihang Diyos ng Elf Clan ay nakahinga ng malamig na hangin. Kahit na ang mga Diyos ay makapangyarihan, ang kanilang sigla at chi at dugo ay nakakatakot, ngunit kung ang kanilang mga ulo ay basag, kahit ang mga Diyos ay hindi makakaligtas. Yanzu. Ang mga direktang inapo ng makapangyarihang Diyos na ito ng Elf Clan ay sumigaw sa kalungkutan. Ang bakal na kadena sa mga kamay ng Demon Ape ay inihampas muli kay Shi Yuandong at sa iba pa. Nang makita ang bakal na kadena na tila nagmula sa mga kamay ng Diyos ng kamatayan, naramdaman ni Shi Yuandong at ng iba pa na tumindig ang kanilang mga balahibo. Ngunit hindi nagtagal, ang Padre de Pamilya Hai ay muling binugbog ng Cade ng bakal. Tulad ng Yanzu kanina, nang ang ulo ng pamilyang Hai ay nabasag sa lupa, ang kanyang ulo ay ganap na nabasag. Si Seymour at ang iba pa na orihinal na nagbabalak na kumapit ay pawang nanginginig sa takot. Kamahalan, umatras muna tayo. Halos umiyak at nagmamakaawa ang isang makapangyarihang Diyos ng duwende. Ang dalawang ulo ng pamilyang Hai na kamamatay lang ay parehong nasa unang antas ng kaharian ng Diyos. Pakiramdam niya ay maaaring siya na ang susunod, dahil siya ang pinakamahina sa mga natitirang Diyos ng duwende. Tumingin si Shi Yuandong sa paligid ng lungsod at nakita niya na ang hukbo ng duwende ay ganap na pinatay ni Yang Xiaotian at Tianqing Limang. Ang kanyang mga mata ay naging pula at siya ay umungal, umalis. Nang marinig ang utos ni Shi Yuandong na umatras, nakahinga ng maluwag si Seymour at ang iba pa. Wala nang gustong lumaban at lahat sila ay umatras. Ang hukbo ng duwende na nakapaligid kay Yang Xiaotian ay ganap na umatras tulad ng tubig. Sa huli, ang hukbo ng duwende ng 10-10 milyon ay ganap na umatras. Si Yang Xiaotian at ang iba pa ay hindi nagpatuloy sa paghabol, pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito sila ay dumating pangunahin para sa puno ng buhay. Sa pagtingin sa Elf King City na halos nawasak, sinabi ni Yang Xiaotian, pumunta muna tayo sa ipinagbabawal na lugar. Ang puno ng buhay ay nasa Elf Forbidden Area. Ang ipinagbabawal na lugar ay wala sa Elf King City, ngunit hindi malayo sa Elf King City. Hindi nagtagal, dumating si Yang Xiaotian sa ipinagbabawal na lugar at nakita ang puno ng buhay. Ang puno ng buhay ay daan-daang talampakan ng taas, berde at nagliliwanag,
na may kaunting gintong liwanag dito, at maliliit na anino na lumilipad sa pagitan ng mga puno. Kung titingnang mabuti, sila ay kasing laki ng thumb na mga life elf. Ang mga duwende na ito ay walang nilalang, ngunit binago ng espiritual na enerhiya, na ginagawang maganda ang puno ng buhay na parang panaginip. Sa pagtingin sa puno ng buhay sa kanyang harapan, hindi maiwasan niyang Xiaotian na humanga dito, at maging ang mga demonyong unggoy ay namangha. Narinig ko na ang puno ng buhay na ito ay higit sa 1,000,000 taon na. Sinabi ng demonyong unggoy, ito ay ibinalik mula sa sinaunang larangan ng digmaan ng mga sinaunang ninuno ng mga duwende. Tumango siyang Xiaotian. Ang susunod na hakbang ay kung paano ilipat ang puno ng buhay. Nang gusto niyang Xiaotian na kumilos ang mga demonyong unggoy, ang matandang si Ding, na matagal nang hindi kumikibo, ay nagsabi, hayaan mo akong gawin ito. Pagkatapos noon, lumipad siya sa himpapawid at naging kasing laki ng bundok. Pagkatapos, nilamon ng bibig ng kaldero ang puno ng buhay. Biglang yumanig at nabasag ang nakapalibot na lupa, at ang puno ng buhay ay dahan-daang lumipad palabas mula sa lupa. Ito ang unang pagkakataon na nalaman ng demonyong unggoy ang pagkakaroon ng matandang si Ding. Pagtingin sa matandang si Ding sa langit ay natigilan siya. Nabuhay siya ng halos 10,000 taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng kalderong gamot na nagsilang ng isang espiritu. Nang kolektahin niyang Xiaotian ang puno ng buhay, ang 10,000 talampakang Bone Mountain ay patuloy na lumalapit sa Elf King City sa napakabilis na bilis. Saan man dumaan ang 10,000-feet Bone Mountain, ang orihinal na luntiang lupain ay naging patay na kulay abo, at ang lahat ng berdeng damo at mga puno ay tila naubos ang sigla at namatay sa isang iglap. Maging ang orihinal na malinaw na ilog ay naging patay na ilog, at lahat ng isda at nilalang sa ilog ay lumutang sa mga bangkay. Si Zai Yuandong, na nakatakas mula sa Elf King City, at si Seymour ay nagmamadaling tumatakas kasama ang Elf Army, nang bigla nilang nakita ang isang malaking Bone Mountain na lumilipad patungo sa kanila sa malayong kalangitan. Pakiramdam ang nakakatakot na enerhiya ng kamatayan ng malaking Bone Mountain, Zai Yuandong, Seymour at iba pa ay nagbago lahat ng kulay. Ito ang walang kamatayang enerhiya ng kamatayan. Lahat ng tropa ay sasalubong sa kalaban. Sigaw ni Zai Yuandong. Ang 10,000-feet Bone Mountain ay napakabilis na dumating, at sa isang kisap mata ay nakarating na ito sa harap ng Zai Yuandong at ng iba pa. Walang pagkakamali, isang kanta, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Nang dumating ang 10,000-feet Bone Mountain sa harap nila, naramdaman ni Zai Yuandong at ng iba pa ang lumalakas na immortal na death energy ng 10,000-feet Bone Mountain, at ang kanilang mga mukha ay nagbago ng husto. Sa oras na ito, ang 10,000 talampakan na taas ng Bone Mountain ay biglang nag-crack, at isang binatang may masamang alindog ang lumabas mula sa loob ng Bone Mountain. Ang binata ay nakasuot ng isang brocade na robe na puno ng kamatayan, at ang enerhiya ng kamatayan dito ay patuloy na dumadaloy. Naramdaman ang nakakatakot na immortal na death energy ng binata, seryoso ang mukha ni Shi Yuandong. Sinulyapan ng binata ang milyon-milyong duwende at ngumiti ng masama kay Shi Yuandong, ikaw ba ang kasalukuyang reyna ng mga duwende? Pangatlong antas pa lang ng espiritu, hindi ko inaasahan na pagkatapos ng 1,000,000 taon, napakahina ng mga duwende. Pagharap sa binata, naramdaman ni Shi Yuandong na hindi siya nakahinga ng maayos. Pinaikot niya ang kanyang buong katawan ng banal na kapangyarihan, kinuyam ang espada ng duwende sa kanyang kamay, at nagtanong sa malalim na boses, sino ka? Sino ako? Nag-isip sandali ang binata at ngumiti, 1,000,000 taon na ang nakalilipas, tinawag ako ng mga tao sa iyo ng Kangshen Continent na walang kamatayang Diyos ng kamatayan. Immortal Death God. Nawalan ng boses sina Shi Yuandong, Seymour at iba pa, at lahat sila ay nanginginig sa takot. Maraming mga Elf Master ang natakot kaya nabitawan nila ang kanilang mahahabang espada. Imposible, pinatay ng Panginoon ng Kang God ang Undead God of Death, hindi ka maaaring maging Undead God of Death. Tuwang-tuwang umiling ang isang matandang ninuno ng duwende na parang nawalan ng malay. Hindi rin naniwala si Zai Yuandong. Pagkatapos ng lahat, malinaw na naitala ng banal na aklat na ang Undead God of Death ay pinatay ng Panginoon ng Kang God. Tumawa ang binata at sinabing, hindi mahalaga kung hindi ka maniniwala, dahil malapit ka nang maging unang batch ng Undead sa antas ng Diyos sa ilalim ng aking utos. Sa puntong ito, ang Undead Death Chi ay sumugod sa kalangitan na parang tsunami. Nang ang Undead Death Chi sa kanyang katawan ay sumugod sa kalangitan, ang mga ulap sa siyam na langit ay nagbago ng kulay, at ang orihinal na puting ulap ay naging kulay abong mga ulap ng kamatayan.
Maging ang langit na kanina lang ay maaliwalas ay naging patay na kulay abo. Ang lahat ng mga bungo ng 10,000 feet Bone Mountain sa likod niya ay lumingon sa Zeyuandong, at si Seymour at iba pa ay nalunod. Biglang umalangaw-ngaw ang mga hiyawan. Sunod-sunod, ang hukbo ng duwende ay nilamon ng 10,000 feet Bone Mountain. Si Shiyuandong, Seymour at iba pa ay biglang umatake, ngunit nalaman nila sa kawalan ng pag-asa na nang pasabugan nila ang mga bungo na ito, agad silang nag-condensed muli. Ang mga bungo na ito ay hindi maaaring patayin. Sa oras na ito, napagtanto ni Shi Yuandong at ng iba pa na sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa binata maaaring mapatay ang mga bungo na ito. Patayin mo siya. Nagdesisyon si Seymour at pinagsasaksak ng espada ang binata. Nang makita ito, bahagyang pinitik ng binata ang kanyang daliri, at napaatras si Seymour at nahulog sa lupa sa di kalayuan. Pagkatapos, napahiyaw si Seymour, at nakita niya na ang kanyang dibdib ay tinusok ng puwersa ng daliri ng binata ngayon, at ang undead death energy ay baliw na kinakain ang kanyang laman at dugo at maging ang kanyang kaluluwa. Nabubulok na ang buong katawan ni Seymour, unti-unting nagiging patay na espiritu. Maya-maya pa ay tumigil na sa pagsigaw si Seymour na kanina lang sumisigaw. Nang muling tumayo si Seymour, tuluyan nang nagbago ang kanyang hitsura. Ang mga laman at dugo sa kanyang katawan ay tuluyan nang nawala. Siya ay puno ng undead aura, at ang kanyang kulay abong mga mata ay nag-aapoy sa kakaibang apoy. Si Shi Yuandong at ang iba pa ay natakot lahat. Huwag kang mag-alala, malapit na kayong maging mga undead spirit tulad niya. Tumawa ang undead god of death at biglang hinawakan ang dibdib ng elf queen Shi Yuandong. Nagulat si Shi Yuandong at Otris na sana, ngunit ang kamay ng undead god of death ay masyadong mabilis, at agad niyang tinusok ang dibdib nito at pagkatapos ay lumabas mula sa kanyang likuran. Nakatayo si Shi Yuandong sa himpapawid, nakatingin sa kanyang dibdib na hindi makapaniwala. Sabi ko, malapit ka nang maging unang batch ng mga undead spirit sa ilalim ng utos ko. Ang malamig na boses ng undead god of death ay umalangaw-ngaw sa kalangitan sa mahabang panahon. Sa oras na ito, sa ipinagbabawal na lupain ng mga duwende, ang buong puno ng buhay ay tuluyang nabasag sa lupa at lumipad palabas matapos lamunin ng kaldero ng gamot. Ang mga ugat ng puno ng buhay ay napakahaba at siksik, na naglalabas ng lumalakas na puwersa ng buhay. Salamat sa kaldero ng gamot, hindi magiging madali para kay Yang Xiaotian at sa kanyang mga kasama na kunin ng buo ang hubad na puno ng buhay mula sa lupa. Pagkatapos, ang puno ng buhay ay lumipad sa panloob na espasyo ng kaldero ng gamot. Inalis din ni Yang Xiaotian ang lupa kung saan nakatanim ang puno ng buhay. Ang mga lupang ito ay nabasa sa espiritu ng buhay ng puno ng buhay at bihirang mga kayamanan. Maaari silang magamit upang itanim ang puno ng buhay sa hinaharap. Matapos makuha ang puno ng buhay, agad na umalis si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama sa ipinagbabawal na lupain ng mga duwende. Nang dumaan sa King City ng mga duwende, binuksan ni Yang Xiaotian ang treasure house ng mga duwende at inilipat ang treasure house kasama ang demonyong unggoy at ang kanyang mga kasama. Ang mga duwende ay naipasa na mula pa noong unang panahon, at ang mga kayamanan sa bahay ng kayamanan ng mga duwende ay kamangha-mangha. Ang walang katapusang bundok ng mga espiritual na bato lamang ang nagpatigil sa demonyong unggoy at ng Ice Flame Unicorn. Si Yang Xiaotian ay walang kakulangan ng mga espiritual na bato ngayon, at hindi siya sensitibo sa mga ito, ngunit isang bote ng jade sa treasure house ang nakaakit sa kanyang atensyon, dahil naramdaman niya ang lumalakas na puwersa ng buhay sa bote ng jade. Nang buksan niya ang bote ng jade, nakita niya ang sunod-sunod na ilaw ng buhay na tumataas mula sa bote ng jade, at may isang bote na puno ng berdeng likido sa loob. Likido ng espiritu ng buhay. Sabay-sabay na sabi ng demonyong unggoy. Nagulat din si Yang Xiaotian nang tingnan niya ang life spirit liquid sa bote ng jade. Alam din niya na ang puno ng buhay ay makakagawa lamang ng isang patak ng life spirit liquid sa isang taon, at ang bote ng life spirit liquid na ito ay dapat magkaroon ng 10,000 patak. Ang likido ng espiritu ng buhay ay isang kayamanan din para sa pagpapabuti ng chi at dugo, at ang epekto ay maraming beses na mas mahusay kaysa sa espiritu ng buhay. Napakaraming life spirit liquids, sapat na para sa kanya upang mapabuti ang kanyang chi at dugo sa isang malaking margin. Inalis ni Yang Xiaotian ang bote ng life spirit liquid na ito. Pagkatapos, ilang tao ang sumakay sa Abyss spaceship at umalis. Hindi nagtagal pagkaalis ni Yang Xiaotian sa Elf King City, ang undead god of death ang nagmaneho ng 10,000 feet Bone Mountain patungo sa Elf Forbidden Land. Gayunpaman, nang makita ng undead na Diyos ng kamatayan na ang puno ng buhay ay inalis, ang kanyang mukha ay malungkot. Dumating siya sa tribong duwende sa pagkakataong ito higit sa lahat para sa puno ng buhay.
Ngayon, ang puno ng buhay ay inalis na. Sinota. Puno ng pagpatay ang kanyang mga mata. Kung wala ang puno ng buhay, marami sa kanyang mga plano ang mabibigo. Naghahanap ng kamatayan. Mas mabuting huwag mong hayaang malaman ko kung sino ka. Galit na sabi niya. Sa oras na ito, natagpuan niyang Xiaotian ang isang unmanned na bundok, nilamon ang isang subo ng Life Spirit Liquid at Sixth Heaven Tribulation Thunder Water, at nagsimulang magsanay. Pagkatapos ng isang araw ng practice. Oo nga, malinaw niyang nararamdaman na ang kanyang chi at dugo ay halatang bumuti ng gusto kumpara sa dati. Sa mga sumunod na araw, hindi pumunta kahit saan siyang Xiaotian, at patuloy na nilamon ng Life Spirit Liquid at Sixth Heaven Tribulation Thunder Water para magsanay sa unmanned mountain na ito. Pagkatapos ng ilang araw na magkakasunod, kahanga-hangang bumuti ang chi at dugo niyang Xiaotian. Bukod dito, ang kanyang lakas ay malapit sa ikatlong antas ng yumaong Martial Emperor. Sa araw na ito, nang siyang Xiaotian ay nagsasanay, ang Devil Ancestor na si Mia Tian, na lumabas upang magtanong tungkol sa balita, ay nagdala ng isang nakakagulat na balita. Ano, ang milyon-milyong duwende ay nilamon lahat ng walang kamatayang enerhiya ng kamatayan. Maging ang Demon Ape, ang Ice Flame Unicorn, o ang Sky Blue Thunder Python, nabigla silang lahat nang marinig nila ang balita. Oo, kahit ang reyna ng duwende, si Simor at iba pa ay hindi nakatakas. Ang mukha ng Devil Ancestor na si Mia Tian ay sobrang solemna, ang walang kamatayang Diyos ng kamatayan ang sumalakay. Ang walang kamatayang Diyos ng kamatayan ay buhay pa. Ang walang kamatayang Diyos ng kamatayan ay buhay pa. Ang demonyong unggoy, ang Ice Flame Unicorn, at ang Sky Blue Thunder Python ay nagbago lahat ng kanilang mga mukha. Noong una, inakala nila na may nakakuha ng walang kamatayang Diyos na kasulatan, hindi ang walang kamatayang Diyos ng kamatayan o ang walang kamatayang masamang Diyos. Ngunit hindi nila inaasahan na ito pala ang walang kamatayang Diyos ng kamatayan. Ang walang kamatayang Diyos ng kamatayan, iyon ang sinaunang Diyos. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isang anim, isang siyam, isang libro, isang forum, isang pagtingin. Kahit ang Panginoon ng Kangshen ay itinuring siya bilang ang pinakamataas na takot ng kanyang panghabang buhay na kaaway. Nadurog ang puso niyang Xiaotian nang marinig niyang ipinanganak ang immortal na Diyos ng kamatayan. Ano na ang sitwasyon ngayon? Tinanong niyang Xiaotian ang Devil Ancestor na si Mia Tian sa malalim na boses. Ngayon ang Elf Undead Army ay pumapatay sa lahat ng dako, at lahat ng tao sa Hundred Races Empire ay nasa panganib. Lahat ng lahi ay takot at takot. Ang Devil Ancestor na si Mia Tian ay nagsabi sa isang malalim na boses, ang Sky Demon Clan, ang Charm Clan, at ang Dwarf Clan ay binuksan na lahat ang pormasayon ng buong lakas, at ang mga disipulo ng clan ay ipinagbabawal na lumabas. Hindi pa ba dumarating ang hukbo ng Kangshen Mansion? Tanong niyang Xiaotian. Hindi pa. Umiling ang Devil Ancestor na si Mia Tian, gayunpaman, kahit na dumating ang hukbo ng Kangshen Mansion, wala itong silbi. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit sa 100 mga undead na espiritu sa kaharian ng mga espiritu ng Elf Clan sa pagkakataong ito. Maliban na lang kung personal na kumilos ang Lord of Kangshen Mansion o Lord Kangxiong. Sabi ng Devil Ancestor na si Mia Tian. Tumango siyang Xiaotian. Kinabukasan, sa wakas ay dumating ang hukbo ng Kangshen Mansion. Ang ikinatuwa ng Hundred Races Empire ay ang Panginoon ng Kangshen Mansion at Kangxiong ay sabay na dumating. Si Kangxiong at ang dinamamatay na Diyos ng kamatayan ay nagkaroon ng labanang nagwawasak sa mundo. Nag-away ang dalawa hanggang sa gumuho ang langit at nahati ang lupa. Hindi mabilang na mga lungsod at bundok ang nawasak sa kapangyarihan ng dalawa. Kahit na malayo siyang Xiaotian sa lugar kung saan nag-away ang dalawa, ramdam pa rin niya ang kapangyarihan ng dalawa para sirain ang mundo. Sa ilalim ng kapangyarihan ng dalawa, ang daan-daang milyong malalakas na lalaki sa Hundred Races Empire ay nanginginig. Pagkatapos ng isang araw na labanan, sa wakas ay naging kalmado na. Ang Devil Ancestor of Destruction ay lumabas upang magtanong tungkol sa balita, at hindi nagtagal ay bumalik, nasasabik na nagsabi, ang dinamamatay na Diyos ng kamatayan ay natalo at tumakas patungo sa Eternal Burial Ground. Hinabol na siya ni Lord Kangxiong. Napakunot ang noo niyang Xiaotian nang marinig niya ito. Ang di namamatay na Diyos ng kamatayan ay tumakas patungo sa Eternal Burial Ground. Sa ilang buwan, kailangan niyang pumunta sa Eternal Cemetery para hanapin ang huling piraso ng likas na banal na bakal.
Kung nagtatago ang Immortal Death God sa Eternal Cemetery, magiging lubhang mapanganib para sa kanya ang pagpasok sa Eternal Cemetery sa oras na iyon. Hindi rin natuwa ang mga demonyong unggoy. Ngayon, kahit na kayang talunin ni Kang Xiong ang Immortal Death God, hindi niya kayang patayin ang Immortal Death God. Hanggat nabubuhay pa ang Immortal Death God, ang mga pangunahing imperyo ng Kangshen Continent ay malalagay sa panganib anumang oras. Master Ding, mayroon ka bang paraan para patayin ang Immortal Death God? Tanong ni Yang Xiaotian. Nag-isip si Yao Ding at sinabing, sa kakayahan ko ngayon, mahirap. Kahit na mayroong 9 Heavenly Tribulation Thunder Water, hindi ito gagana. Tanong ni Yang Xiaotian. Hindi. Umiling si Yao Ding at sinabing, ang Immortal Death Chi ay ang pinakamahirap na Death Chi na alisin sa mundo. Kahit na ang Immortal Death God ay mayroon pa ring bakas ng Immortal Death Chi, maaari siyang mabuhay muli. Nadurog ang puso ni Yang Xiaotian nang marinig niyang sinabi ni Yao Ding na hindi nito kayang patayin ang Immortal Death God ngayon. Gayunpaman, kahit na hindi kayang patayin ni Yao Ding ang Immortal Death God ngayon, hanggat mayroong 9 Heavenly Tribulation Thunder Water, maaari nitong masaktan ng gusto ang Immortal Death God. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Yang Xiaotian. Young Master, ang Immortal Death God ay tumakas sa Eternal Burial Ground, at natatakot ako na papunta siya sa Eternal Heavenly Tomb. Sinabi ng Demon Ape, kung papasok ka sa Eternal Heavenly Tomb, ito ay lubhang mapanganib. Ito ay higit pa sa mapanganib. Kahit na ang Immortal Death God ay nasugatan ng Kang Xiong, hindi siya katapat ng Demon Ape at ng kanyang mga tauhan. Ngayon sa buong kontinente ng Kangshen, tanging ang Kang Xiong lamang ang makakasupol sa immortal na kamatayan na Diyos. Bukas ang Eternal Heavenly Tomb, kailangan kong pumunta. Matigas na sabi ni Yang Xiaotian. Mayroon na lamang isang piraso ng likas na banal na bakal na natitira upang ayusin ang Kangshen Sword. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang pumasok sa Eternal Heavenly Tomb. Kung makaligtaan niya ang Eternal Heavenly Tomb na ito, kailangan niyang maghintay ng isa pang taon para sa susunod. May Eternal Heaven Coffin sa Eternal Heaven Tomb. Kung makuha ng Immortal Death God ang Eternal Heaven Coffin, magiging problema ito. Sabi ni Bingyan Qilin ng may mabigat na puso. Oo, kung makuha ng Immortal Death God ang Eternal Heaven Coffin, natatakot ako na hindi masupol ni Lord Kang Xiong ang Immortal Death God kahit na kumilos siya. Mukhang nag-aalala rin si Tianqing Limang. Tahimik na sabi ni Yang Xiaotian. May alam din siya tungkol sa Eternal Heaven Tomb. May isang Eternal Heaven Coffin na inilibing sa Eternal Heaven Tomb. Ang kabaong na ito ay ang kayamanan ng sinaunang Huangquan Demon Sect at isa sa pinakamasama at nakakatakot na sinaunang artifact. At nabalitaan na ang pinakamakapangyarihang sinaunang ninuno ng Huangquan Demon Sect ay inilibing sa Eternal Heaven Coffin. Hindi pa talaga namatay ang sinaunang ninuno na ito. Kung siya ay kontrolado ng Immortal Death God at magiging isang immortal na patay na espiritu, ito ay magiging isang tunay na kakilakilabot. Gayunpaman, mayroong isang Heavenly Dragon God Fruit sa Eternal Heaven Tomb. Kung makukuha ng Young Master ang Heavenly Dragon God Fruit, maaari niyang linangin ang kanyang dugo at chi sa isang antas na hindi makalangit. Sabi ng demonyong bakulaw. Noon, ang Heavenly Dragon Sword God ay pumasok sa Eternal Heavenly Tomb at nakuha ang Heavenly Dragon Divine Fruit, na lubhang nagpalaki sa kanyang cultivation at nakatulong sa kanya na maunawaan ang Heavenly Dragon Sword Dao. Tumango si Yang Xiaotian. Sa katunayan, pumasok siya sa Eternal Heavenly Tomb sa pagkakataong ito para hanapin ang Heavenly Dragon Divine Fruit. Ang Heavenly Dragon Divine Fruit ay isang banal na gamot ng langit at lupa, na may mahiwagang epekto. Ito ay hindi lamang mapahusay ang chi at dugo, ngunit mapabuti din ang paglilinang, at ang banal na gamot na ito ng langit at lupa ay walang mga epekto. Kung makukuha niya ang Heavenly Dragon Divine Fruit, ito ay sapat na upang linangin ang kanyang chi at dugo sa walang kapantay na kaharian ng mga panahon. Susunod, nilamon ni Yang Xiaotian ang Life Spirit Liquid at ang 6th Heavenly Tribulation Thunder Water upang linangin araw-araw. Kasabay nito, tinanong niya ang Devil Ancestor of Destruction na magtanong tungkol sa kinaroroonan ng 9th Heavenly Tribulation Thunder Water at ang unang tatlong banal na apoy. Ngayon, tanging ang unang tatlong banal na apoy lamang ang makakapigil sa walang kamatayang enerhiya ng kamatayan. Kaya, dapat niyang mahanap ang unang tatlong banal na apoy. Araw-araw. Sa ilalim ng epekto ng Life Spirit Liquid at ng ika-6 na Heavenly Tribulation Thunder Water, mabilis na bumuti ang cultivation at chi at dugo ni Yang Xiaotian. Sa isang kisap mata, lumipas ang ilang buwan. Dumating ang Hulyo. Lalong uminit ang araw. Naka-cross-legged si Yang Xiaotian sa ilalim ng puno ng buhay, ang kanyang dugo at chi ay umaalon.
Ang kanyang dugo at chi ay patuloy na kumalat, na umaabot sa radius na 2,000 milya. Sa oras na ito, ang kanyang lakas ay umabot na rin sa ika-6 na antas ng Martial Emperor. Nang makita ang dugo at chi na umiikot sa paligid niyang Xiaotian, na kasing init ng araw, nagulat ang mga demonyong unggoy. Sa nakalipas na ilang buwan, walang major na nangyari sa Hundred Races Empire. Mula noong huling pag-atake ng hukbo ni Kang Shenfo at Kang Xiong, ang hukbo ng mga patay na espiritu ng mga duwende ay nagkawatak-watak. Mahigit sa 100 patay na espiritu sa kaharian ng mga espiritu ng mga duwende ang pinatay din ng Panginoon ng Kang Shenfo. Bagamat mayroon pa ring ilang nagkalat na mga patay na espiritu sa Hundred Races Empire, ang bawat lahi ay kayang hawakan ito. Gayunpaman, walang balita tungkol sa Immortal Death God mula noong tumakas siya sa Eternal Burial Ground. Kahit na hinanap ni Kang Xiong ang Eternal Burial Ground, wala siyang makitang bakas ng Immortal Death God. Hanggat hindi namatay ang Diyos na walang kamatayan, ang kontinente ng Kang Shen ay maaaring maging purgatorio sa lupa anumang oras. Nang makitang nalalapit na ang oras ng pagbubukas ng Eternal Heaven Tomb, huminto siyang Xiaotian sa pagsasanay, at pagkatapos ay nagsimulang sumugod sa Eternal Burial Ground kasama ang Demon Ape. Makalipas ang 10 araw. Nang dumating siyang Xiaotian at ang iba pa sa Eternal Burial Ground, tanghali na. Gayunpaman, ang Eternal Burial Ground ay madilim, at isang layer ng mapusyaw na kulay abong-ambon ang tumakip sa kalangitan sa itaas ng libingan. Ang kulay abong-ambon na ito ang hamarang sa sikat ng araw. Sa abuhing ambon, may kamatayan, bangkay, at nakal-alasong miasma. Ang mahihinang mandirigma ay pumasok sa libingan at nilalanghap ang mga abuhing ambon na ito. At least, nalasan at nasugatan ang kanilang mga laman loob, at ang pinakamasama, ang kanilang buong katawan ay nabulok at namatay. Siyang Xiaotian at ang kanyang mga tauhan ay bumagsak sa ambon at pumasok sa libingan. Matapos makapasok sa libingan, isinuot niyang Xiaotian ang banal na baluti sa loob ng 24 na oras. Kung tutuusin, walang nakakaalam kung kailan biglang tatalo ng walang kamatayang Diyos ng kamatayan. Dahil ang immortal na Diyos ng kamatayan ay nakatago sa Eternal Burial Ground, walang nakita nang ang Eternal Heaven Tomb ay binuksan sa pagkakataong ito, at ang buong libingan ay tahimik. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar. Sa isang sulyap, mayroon lamang mga matataas na libingan, ngunit walang tao. Ang mga taong ito, lahat sila ay sikat sa Hundred Races Empire noong sila ay nabubuhay pa. Ang demonyong unggoy ay tumingin sa hindi mabilang na mga libingan at bamantong hininga. Pagkalipas ng milyon-milyong taon, gaano man kalakas ang pag-iral, ito ay isang tumpok lamang ng mga buto. Kahit na ito ay kasing lakas ng isang Diyos, o kahit na higit pa sa pagkakaroon ng isang Diyos, imposibleng maging immortal. Biglang lumipad ang isang bangkay mula sa isang libingan at kinagat ang lahat. Ang mga bangkay na ito ay produkto ng ilang uri ng mutation pagkatapos ng pagkamatay ng makapangyarihang mga mandirigma, kaya hindi mahina ang kanilang lakas, ngunit maraming tao ang direktang sinampal ng palad ang mga bangkay na ito. Bagamat hindi mahina ang mga bangkay na ito, sa pangkalahatan ay nasa antas lamang ng emperador ang mga ito, at kakaunti ang mga bangkay sa antas ng santo. Nakalimutan na ng ilang tao kung ilang libingan ang kanilang binaliktad, at unti-unting dumidilim ang langit. Sa gabi, ang mga patay ay laganap sa libingan, at ang Eternal Heaven Tomb ay hindi mabubuksan sa loob ng 2 araw, kaya ang ilang mga tao ay nakahanap ng medyo ligtas na kakahuyan upang makapagpahinga sa gabi. Ang bukas na apoy ay umaakit ng mga patay na bagay, kaya ang ilang mga tao ay hindi gumawa ng apoy, at umupo sa lupa upang uminom. Young Master, sa loob ng ilang araw, kapag nalampasan mo ang larangan ng martial honor, maaari ka talagang makibahagi sa pagtatasa ng Kang Shen Academy at sumali sa Kang Shen Academy. Biglang sabi ng demonyong bakulaw. Sumali sa Kang Shen Academy. Natigilan siyang Xiaotian. Oo, sa iyong talento, tiyak na makakapasa ka sa pagtatasa ng Kang Shen Academy at makasali sa Kang Shen Academy. Sinabi ng demonyong unggoy, ang Kang Shen Academy ay itinatag ng Kang Shen Mansion, at ito rin ang unang akademya sa ating Kang Shen Continent. Halos tipunin nito ang pinakamasamang henyo mula sa mga pangunahing imperyo ng Kang Shen Continent. Noon, itinatag ng Kang Shen Mansion ang Kang Shen Academy para pumili ng mga henyo. Ang mga henyo na mahusay na gumanap sa Kang Shen Academy ay maaaring direktang sumali sa Kang Shen Mansion pagkatapos ng graduation ng hindi kumukuha ng assessment sa Kang Shen Mansion. Naantig siyang Xiaotian. Gayunpaman, dapat ay martial honor ka para kumuha ng assessment ng Kang Shen Academy. Sabi ng demonyong bakulaw.
Tumango si Yang Xiaotian. Sa kanyang kasalukuyang bilis ng pagsasanay, magagawa niyang makapasok sa martial honor sa loob ng kalahating taon. Nang maglaon, nalaman ni Yang Xiaotian mula sa Demon Ape na ang Kangshen Academy ay nasa 10,000 Gods Empire, ang unang imperyo ng Kangshen Continent. Hindi ko alam kung may Divine Fire ang Kangshen Academy, pero alam ko na may Divine Sword ang Kangshen Academy. Sinabi ng Demon Ape, ang ikatlong ranggo na Divine Shadow Sword ay nasa Kangshen Academy. Ang Divine Shadow Sword ay ang espada ng sinaunang Diyos na si Lord Divine Shadow. Ito ay hindi nakikita at maaaring pumatay ng mga tao nang hindi nakikita. Ito ay lubhang nakakatakot. Ang Divine Shadow Sword. Binasa ni Yang Xiaotian. Nabasa niya ang mga nauugnay na paglalarawan ng 10 banal na espada sa mga tala ni Cao Shan, ang dean ng Divine Sword Academy, kaya natural na pamilyar siya sa Divine Shadow Sword. Pagkatapos ng kamatayan ni Lord Divine Shadow, ang Divine Shadow Sword ay walang master. Sinabi ng demonyong unggoy, gayunpaman, walang sinuman sa Kangshen Academy ang nakasupol sa Divine Shadow Sword sa loob ng maraming taon. Hayaan mo na itong supilan, walang makakahanap ng Divine Shadow Sword, dahil ang Divine Shadow Sword ay invisible at invisible. Kahit na nasa harap mo ito, hindi mo talaga ito makikita. Ngumiti si Binyan Qilin at sinabing, ang Young Master ay mayroong 11 pusong espada na hindi matatalo. Kung papasok ka sa Kangshen Academy, tiyak na mahahanap mo ang Divine Shadow Sword. Ang Sky Blue Thunder Python ay ngumiti at nagsabi, nabalitaan ko na ang dekano ng Kangshen Academy ay nagtakda ng isang panuntunan na kung sino ang makakasupol sa Divine Shadow Sword ay magiging kanyang direktang disipulo sa hinaharap. Nagsimulang magsalita ang ilang tao tungkol sa Divine Shadow Sword. Lumipas na rin sa wakas ang gabi. Nagpatuloy si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang paglalakbay. Habang lumalalim sila, mas marami silang nakatagpo na mga patay na bagay. Pinatay sila ni Binyan Qilin at ng kanyang mga kaibigan. Makalipas ang isang araw, sa wakas ay nakarating na sila sa harapan ng Eternal Heaven Tomb. Sa harap ni Yang Xiaotian at ng iba pa, may nakatayong napakalaking sinaunang libingan. Ang libingan ay parang isang pyramid, at ang buong ibabaw ay nagniningning ng gininto ang liwanag, ngunit ito ay napuno ng napakalakas na death aura. Ang ganitong uri ng death aura ay hindi nakikita, ngunit nararamdaman ito ng lahat. Sa oras na ito, ang pintong bato ng sinaunang libingan ay sarado, at may kalahating araw pa bago mabuksan ang libingan. Si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kaibigan ay nagtago at naghintay na mabuksan ang libingan. Sa sandaling nagtago sila, narinig nila ang ilang mga tunog ng paglusob sa hangin mula sa malayo, at ilang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na nakasuot ng berdeng damit ay dumaong sa harap ng sinaunang libingan. Isang kilalang karakter na, Fan, ang nakalimbag sa dibdib ng ilang tao. Nang makita ang kasuotan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, nagulat ang Devil Ancestor of Destruction, ang Brahma family ng Great Brahma Empire. Ang Great Brahma Empire ay talagang isa sa pinakamalakas na imperyo sa Kangshen Continent. Sa mga tuntunin ng lakas, hindi ito mas mahina kaysa sa 10,000 Gods Empire. Ang Brahma family ay ang unang pamilya ng Great Brahma Empire at isa sa pinakamatanda at pinakamakapangyarihang pamilya sa Kangshen Continent. Hindi ko inaasahan na darating ang mga tao mula sa pamilya Brahma ng Great Brahma Empire kapag binuksan ang Eternal Heavenly Tomb. Ang mga Panginoon na ito ng pamilyang Brahma ay puno ng banal na kapangyarihan, at maliwanag na sila ay mga Panginoon ng banal na kaharian. Pagkarating nila, nagtago rin sila at naghintay sa pagbubukas ng Heavenly Tomb. Hindi nagtagal pagkatapos dumating ang pamilya Brahma ng Great Brahma Empire, dumating ang isa pang grupo ng mga tao. Ang grupong ito ng mga tao ay puno ng dead air. Ito ay ang Yinfeng sect ng Futo Empire. Nagulat ang Immortal Demon Ancestor. Ang Futo Empire, tulad ng Great Brahma Empire, ay isa sa pinakamalakas na imperyo sa Kangshen Continent, at ang Yinfeng sect ay isa sa pinakamakapangyarihang sekta sa Futo Empire. Ang Yinfeng sect ay minanamula sa sinaunang Huangquan Demon sect, at ang nagtatag ng Yinfeng sect ay isang elder ng sinaunang Huangquan Demon sect. Sumimangot si Yang Xiaotian. Ang mga master ng Brahma family at ang Yinfeng sect ay nandito. Nandito rin ba sila para sa Dragon God Fruit at sa Eternal Heavenly Coffin? Ang Great Brahma Empire at ang Futu Empire ay napakalayo mula sa Eternal Heavenly Tomb. Dumating sila dito, natural na hindi para sa mga ordinaryong kayamanan. Kung sila ay dumating para sa Dragon God Fruit at sa Eternal Heaven Coffin, ito ay medyo magulo. Matapos dumating ang mga master ng Fan family at ang Yinfeng sect, walang ibang master na dumating.
Lumipas ang oras. Biglang nag-vibrate ang liwanag ng Eternal Heaven Tomb, at dahan-daang bumukas ang batong pinto. Nang makitang ang Eternal Heaven Tomb ay nabuksan na sa wakas, ang mga tao ng Yinfeng sect ay hindi na makapaghintay na mag-flash sa Heaven Tomb. Pagkatapos, sinundan ng mga master ng Fan family ang mga tao ng Yinfeng sect at pumasok sa Heaven Tomb. Matapos maghintay ng ilang sandali, nang makitang walang pumasok muli sa Heaven Tomb, sumikat siyang Xiaotian at ang Demon Ape. May isa pang espasyo sa Heaven Tomb, at ang wakas ay walang katapusan. Tinukoy niyang Xiaotian ang direksyon at lumipad sa dulong hilaga. Dahil sinabi ng dwarf tribe leader na si Manfang na may nakakita ng isang piraso ng likas na banal na bakal sa sukdulan sa hilaga ng Heaven Tomb. Ang piraso ng likas na banal na bakal na iyon ay nasa tuktok ng Purple Cold Ice Peak, at walang makakaalis nito, dahil walang makakalapit sa Purple Cold Ice Peak. Ang iba ay hindi makapasok sa Purple Cold Ice Peak, ngunit para kay Yang Xiaotian na nagtataglay ng banal na apoy, hindi ito mahirap. Ang lahat ng paraan ay makinis. Mayroong maraming mga espiritual na gamot sa daan, ngunit hindi ito pinansin ni Yang Xiaotian. Ngayon, kailangan niyang sumugod sa Purple Ice Peak ng buong lakas, dahil ang Heavenly Tomb ay magbubukas lamang ng isang araw. Makalipas ang mahigit isang oras. Maraming tao ang pumasok sa Far North area ng Heavenly Tomb. Matapos makapasok sa Far North area, ang malamig na hangin ay napakalaki, at ang lilang nyebe ay lumilipad sa buong kalangitan. Ang lupa ay natatakpan ng mga layer ng purple na yelo. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Bagamat hindi ito purple na yelo, malamig pa rin sa buto si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kaibigan, at kinailangan ni Yang Xiaotian na buhayin ang kapangyarihan ng Flame of the Earth. Habang lumilipad sila, mas lumalakas ang malamig na hangin. Ang lilang nyebe ay unti-unting nawala, ngunit ito ay napalitan ng lila na malamig na hangin. Nang umihip ang lilang malamig na hangin, maraming tao ang naramdaman na parang na-freeze sila sa mga eskultura ng yelo. Lumakas at lumakas ang kulay lila na malamig na hangin. Nang makita ito, ipinatawag ni Yang Xiaotian ang Thousand Buddha's Divine Fire. Sa ilalim ng paglaban ng Thousand Buddha's Divine Fire, ilang tao ang dumating sa pinakamalalim na bahagi ng Far North area. May isang mataas na purple na ice peak sa harap niya, at ang lilang malamig na hangin ay nasa lahat ng dako. Mayroong hindi mabilang na mga eskultura ng yelo sa paligid ng ice peak, na malinaw na ang mga master ng sekta na na-freeze hanggang sa mamatay sa pamamagitan ng Purple Cold Ice Air. Hiniling ni Yang Xiaotian sa ilang tao na hintayin siya dito, at pagkatapos ay lumipad ng mag-isa. Habang papalapit siya sa Purple Ice Peak, mas nakakatakot ang Purple Cold Ice Air. Ang Purple Cold Ice Air dito ay 10 beses na mas malakas kaysa sa Purple Cold Ice Air sa Chanfoding. Sa kabutihang palad, si Yang Xiaotian ay may Divine Fire, kung hindi niya maaabot ang Purple Ice Peak na may apoy ng lupa lamang. Umaasa sa kapangyarihan ng banal na apoy ng Thousand Buddhas, dumaan si Yang Xiaotian sa mga layer ng Purple Cold Ice Air at sa wakas ay nakarating sa tuktok ng Purple Ice Peak, at nakita ang buong larawan ng Ice Peak. Sa tuktok ng Purple Cold Ice Peak, mayroong isang piraso ng likas na banal na bakal na kasing laki ng ulo ng tao, na ipinasok sa pinakamataas na punto. Nang makitang may likas na banal na bakal sa Purple Cold Ice Peak, tuwang-tuwa si Yang Xiaotian. Ang ganoong kalaking piraso ng likas na banal na bakal ay sapat na para sa kanya upang ayusin ang Kangshen Sword, at may natitira pa. Sa sandaling ito, ipinatupad ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng banal na apoy ng Thousand Buddhas at lumakad ng hakbang-hakbang patungo sa likas na banal na bakal. Sa ilalim ng pagsunog ng Thousand Buddha's Divine Fire, ang lilang malamig na yelo na tumatakip sa ibabaw ng likas na banal na bakal ay tuluyang natunaw. Hinawakan ni Yang Xiaotian ang likas na banal na bakal at inilagay ito sa kaldero ng gamot. Sa sandaling matanggap niya ang likas na banal na bakal, agad siyang umatras. Nang walang pag-aalinlangan. Dahil nakaramdam siya ng nakakatakot at abnormal na ice gas sa ilalim ng Purple Cold Ice Peak. Ang ice gas na ito ay napakalakas na kahit ang Thousand Buddha's Divine Fire ay hindi ito kayang sugpuin. Oo nga, sa sandaling umatras si Yang Xiaotian, biglang sumabog ang buong Purple Cold Ice Peak, tulad ng pagsabog ng bulkan, at isang nakakatakot na ice gas ang bumulwak mula sa ilalim ng ice peak. Ang nagyayelong hangin na ito ay talagang lilang itim, sobrang ube na halos itim, napakaitim na nagpang-inig sa kaluluwa ng isang tao. Ang nakakatakot na malamig na hangin ay bumalot sa buong mundo. Nagulat si Yang Xiaotian, at nang walang oras na mag-isip, tinawag niya ang Thunder Tribulation Divine Fire,
at sa dalawang banal na apoy na nagpoprotekta sa kanyang katawan, lumipad siya palabas ng buong lakas, sabay na sumigaw, "Umalis ka rito!" Narinig ng mga demonyong unggoy sa labas ang nag-aalalang boses ni Yang Xiaotian, at hindi ng ahas na mag-alinlangan, at lumipad palabas. Lumipad si Yang Xiaotian, at ang lilang itim na nagyayelong hangin sa likod niya ay gamulong at hinabol siya na parang tsunami, at ito ay palapit ng palapit. Sa pagtingin sa purple black ice gas na palapit ng palapit, nagbago ang mukha ni Yang Xiaotian. Alam mo, hindi kayang sugpuin ng 1,000 Buddhas, divine fire ang purple black ice gas. Kapag nilamon na ng purple black ice gas, ang mga kahihinatnan para sa kanya ay magiging katulad ng mga sect master na na-freeze sa mga ice sculpture. Sa sandaling iyon, umungal si Yang Xiaotian, at dalawang divine golden peel ang lumipad palabas. Ang liwanag ng dalawang divine golden peel ay nagpapaliwanag sa kalawakan, maging ang purple black ice gas ay pinaliwanagan ng dalawang divine golden peel. Nayanig ang langit at lupa. Naapektuhan ang kapangyarihan ng dalawang divine golden peel, bumagal ang bilis ng purple black ice gas. Nang makita ito, ginamit ni Yang Xiaotian ang dragon art para gumana ng buong lakas, na natatakpan ng kaliskis ng dragon, at ang mga pakpak ng totoong dragon sa likod niya ay kumalat. Sa isang kisap mata, ito ay naging isang natitirang imahe at tumagos sa lilang malamig na ice gas. Sa desperadong pagsisikap ni Yang Xiaotian, sa wakas ay hinailan niya ang purple black ice gas sa likod niya. Nang lumipad siya ng sapat na malayo, ang purple black ice gas sa likod niya sa wakas ay naubusan ng kapangyarihan, bumagal, at sa wakas ay tumigil. Pakiramdam ni Yang Xiaotian ay nakaligtas siya sa isang sakuna. Nang hawakan niya ang kanyang noo, napuno ito ng malamig na pawis. Sa kabutihang palad, mayroong dalawang divine golden elixir, kung hindi, mahirap sabihin kung makakatakas siya ngayon. Gayunpaman, sa wakas ay nakatakas siya. Gumaan ang pakiramdam ni Yang Xiaotian. Ngayon na ang huling piraso ng likas na banal na bakal ay nakuha, ang susunod na hakbang ay upang mahanap ang Tianlong banal na prutas. Pumunta siya sa gilid ng mga demonyong unggoy at umalis kasama nila. Ang banal na prutas ng Tianlong ay nasa isang lugar na tinatawag na Tianlong Hall sa sinaunang libingan. Hindi ito lihim. Gayunpaman, ang pinto ng Tianlong Hall ay napakahirap buksan. Sa hindi mabilang na taon, tanging ang Tianlong Sword God lang ang nagbukas ng pinto ng Tianlong Hall. Kung mabubuksan niya ito, hindi sigurado si Yang Xiaotian. Gayunpaman, kailangan niyang subukan pa rin. Ang Tianlong Hall ay nasa timog ng sinaunang libingan. Matapos sumugod si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama sa buong bilis, sa wakas ay nakarating sila sa Tianlong Hall. Ang Tianlong Hall ay matatagpuan sa kalahati ng isang bundok. Ito ay hindi malaki, ngunit ito ay lubos na kapansin-pansin. Dahil ang buong bundok ay hubad, walang mga puno, walang ibang mga nilalang, isang Tianlong Temple lamang ang matatagpuan doon, malungkot, na nagbibigay sa mga tao ng kakaibang pakiramdam. Lumapag si Yang Xiaotian sa harap ng Tianlong Temple. Nang dumating si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama sa templo ng Tianlong, isang binata na nakasuot ng damit ng kamatayan ang lumipad din patungo sa timog ng sinaunang libingan. Ang binata ay walang iba kundi ang Immortal Death God. Sa pagkakataong ito ay medyo namumutla na ang kanyang mukha, halatang malubhang nasugatan siya ng asul na oso ilang araw na ang nakakaraan. Sa pag-iisip na masugatan ng asul na oso, ang mga mata ng Immortal Death God ay napuno ng layuning pumatay. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang Immortal God Code sa buhay na ito ay hindi nalinang sa pinakamataas na antas, hindi sana siya nahulog sa pagkasugat ng isang asul na oso. Sino ang kumuha ng life tree? Galit na galit siya. Kung mayroon siyang life tree at isinama ang malakas na sigla ng life tree, magagawa niyang linangin ang Immortal God Code sa pinakamataas na antas ng buhay at kamatayan. Hahanapin talaga kita. Ang Immortal Death God ay mukhang malamig, at pagkatapos ay lumipad sa timog sa napakabilis. Tulad ng hula ni Yang Xiaotian at ng kanyang mga kasama, ang Undying God of Death ay pumunta sa libingan sa pagkakataong ito upang hanapin ang Eternal Heavenly Coffin. Ayon sa Undying God of Death, ang Eternal Heavenly Coffin ay malamang na nasa isang bundok ng apoy sa timog ng Heavenly Tomb. Hindi alam ni Yang Xiaotian na ang Undying God of Death ay mabilis na lumilipad patungo sa kanya. Tumayo siya sa harap ng gate ng Heavenly Dragon Hall at tinitigan ang malalaking rune sa gate. Noong siya ay nasa Divine Sword Academy dati, nag-specialize siya sa pag-aaral ng mga karakter ng dragon, at ang mga malalaking rune na ito ay ang mga karakter ng dragon. Gayunpaman, ang mga karakter ng dragon na ito ay medyo naiiba sa mga karakter ng dragon na kanyang pinag-aralan,
at malabo lamang na naiintindihan niyang Xiaotian ang kahulugan ng mga karakter na ito ng dragon. Naisip ito niyang Xiaotian, inilagay ang kanyang mga palad sa gate, at pinaandar ang dragon beginning technique, at ang kapangyarihan ng totoong dragon ay lumundag mula sa kanyang mga palad. Ang orihinal na saradong gate ng Heavenly Dragon Hall ay inalog ng liwanag at dahan-daang binuksan. Natigilan ang mga demonyong unggoy. Ang Heavenly Dragon Hall ay nabuksan ng napakadali. Bagamat ang Dragon Sword God ay pumasok sa Dragon Palace, kailangan ng maraming pagsisikap para mabuksan ito. Nang buksan niyang Xiaotian ang pinto ng Dragon Palace, ang Immortal Death God ay paparating ng napakabilis sa kalangitan sa di kalayuan. Nakita niya ang nakabukas na pinto ng Dragon Palace mula sa malayo, at nagulat siya, at pagkatapos ay puno ng pagtataka. Ang Dragon God Fruit ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanyang paggaling mula sa mga pinsala, na isang hindi inaasahang sorpresa. Pinabilis niya ang kanyang bilis at lumipad patungo kay Yang Xiaotian at sa kanyang mga kaibigan. Napansin din ng Demon Ape at ng kanyang mga kaibigan ang Immortal Death God. Nang maramdaman nila ang death aura ng Immortal Death God, ang kanilang mga mukha ay nagbago ng husto, at nag-isip sila ng isang bagay sa parehong oras. Diyos na walang kamatayang kamatayan. Sabay-sabay na sabi ng Demon Ape at ng kanyang mga kaibigan. Nagulat din si Yang Xiaotian. Sa oras na ito, ang immortal na kamatayan na Diyos ay kumislap at lumapag sa harap nila. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isang anim, isang siyam, isang libro, isang forum. Sinulyapan niya ang nakabukas na pinto ng Tianlong Palace, pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata kay Yang Xiaotian, at ngumiti siya, "Bata, ikaw pala ang nagbukas ng pinto ng Tianlong Palace. Mukhang nakatakda na tayong magkita muli sa lalong madaling panahon." Pagkatapos, siya ay nagtanong ng may pagtataka, "Ngunit ako ay napaka-curious kung paano mo nasupil ang Thousand Buddha's Divine Fire." Matapos mabigla si Yang Xiaotian, sa halip ay kumalma siya. Tinitigan niya ang Immortal Death God, "Ang pagsupil sa Thousand Buddha's Divine Fire ay walang anuman, pinatay ko rin ang Deep Sea Demon Kun." Ang Immortal Death God ay natigilan, at pagkatapos ay tumawa, nakatingin kay Yang Xiaotian ng pabirong, "Bata, sinabi mong pinatay mo ang Deep Sea Demon Kun." Ang Deep Sea Demon Kun, syempre alam niya, ang Deep Sea Demon Kun ay mas matanda kaysa sa kanya, kahit na hindi siya naglakas loob na sabihin na maaari niyang saktan ang Deep Sea Demon Kun, at ang maliit na lalaki sa kanyang harapan ay talagang nagsabi na siya ang pumatay sa Deep Sea Demon Kun. "Little guy, sa tingin mo ba matatakot mo ako sa pagsasabi niyan?" Tumawa ang Immortal Death God. Habang tumatawa ang Immortal Death God, biglang lumabas ang kadiliman sa katawan ni Yang Xiaotian, at ang walang hanggan na malamig na hangin ay bumalot sa buong mundo. Isang malaki at halos walang hangganang madilim na basalt ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Yang Xiaotian. Nang lumitaw ang madilim na basalt, ang espasyo ng Eternal Heaven Tomb ay parang mapupuno na. Ang hindi mabilang na mga sulok ng buong Eternal Heaven Tomb ay napuno ng nakasisilaw na ipinagbabawal na liwanag. Ang Immortal Death God, na orihinal na tumatawa, ay tumingin sa malaki at walang hangganang madilim na basalt at nabigla, "Ito, ang Supreme King Martial Soul." Ang mga master ng Brahma family at ang Yinfeng sect na pumasok sa Eternal Heaven Tomb ay natakot din sa madilim na basalt sa kalangitan, "Ito ang Supreme King Martial Soul." Pagkatapos, nakita ng Immortal Death God at ng iba pa ang isang golden red soul ring na lumitaw sa paligid ng katawan ng Dark Basalt. Nang lumitaw ang gintong pulang singsing ng kaluluwa, ang nakakatakot na banal na kapangyarihan ay bumalot sa mundo. Ang buong Eternal Heaven Tomb ay nanginginig, at ang lupa ay nagsimulang pumutok. Sa Golden Red Soul Ring, lumitaw ang isang malaking madilim na figure. Isang hininga na kabilang sa Deep Sea Demon Kun, tulad ng walang hangganang dagat ng kaluluwa, ang nagpasabog sa Undead Death God upang umatras muli at muli. Deep Sea Demon Kun Soul Ring. Ang batang ito ay hindi sinusubukan na takutin siya, talagang pinatay niya ang Deep Sea Demon Kun. Isang malaking alon ng kakila-kilabot ang tumataas sa puso ng Undead Death God. Nang ang isang malaking alon ng kakila-kilabot ay tumataas sa puso ng Undead Death God, biglang sumigaw si Yang Xiaotian, "Master Ding!" Ang kaldero ng gamot ay lumipad sa hangin, at bigla itong bumukol, naging mas malaki pa sa Deep Sea Demon Kun, at pagkatapos ay sumabog ito. Boom! Ang Undead Death God ay tinamaan ng medicine cauldron sa sandali ng pagkagambala. Ang buong tao ay parang bumabagsak na bulalakaw, na bumasag sa hindi mabilang na mga bundok at ilog.